Magandang umaga, Pilipinas! Ricky Girl, what a beautiful morning! Mas beautiful ka pa ngayon. Para kang mustard. Ikaw naman parang ube. Kamukha ko si Barney. Ang sarap-sarap naman. Wala ka bang King's Herbal na Mamaya, conference? meron Sabi ako. ko na nga ba? Meron akong taping kasama si Corina. Kaya Ayan ako ay na. naka-King's Herbal Color. Ayan na, memorize na. Memorize na. Alam na this, di ba? Ikaw naman, marang masarap mag-hotdog tapos may mustard at ketchup, di ba? Feeling ko ito para Corn dog. Mr. Donut yata to, no? Kaya Red and yellow ang Mr. Donut, di ba? So baka naman Mr. Donut. Magpadala na naman ng Oo. donut at saka ng tapa na napakasarap. Ube with cheese. Ube with cheese, yun. Ayun yung iniisip ko. Ano ba yung Ayan. masarap na pagkain ng pandemic? Pandesal. Yung pandesal na Oo. ube and cheese. Ube pandesal. Yun. Tapos may cheese na nasa loob. Diba? Kaya calling kay Direk Jonald. Asaan na yung ating malunggay na pandesal with cheese? Sana lahat po kayong nakikinig sa amin at nanonood nakapag-almusal na ng masarap. Nakapag-almusal ka na ba? Oh, actually, hindi pa masyado. Kape pa lang at Kape saka pa King's lang. Herbal Plus pa lang. Wow. Nasa-shot ko. Tsaka sa Bulgar. Oo. Nagpabaho ka na sa Hindi pa. Ano to? Natural sabon. Ako, Downy. Downy. Okay, sa ating mga kababayan po na nakikinig po sa Radyo Aguila 1062, Wasakan Wednesday po ngayon sa mga nakikinig po sa 95.5 Eagle FM naman. Ayan, at saka yung mga nanonood sa atin sa Facebook o sa YouTube, sa kanilang cellphone, sa kanilang television set, sa kanilang iPad. Good morning! Samahan nyo kami ni Ricky Girl hanggang Alas 10. Agwa, ganda talaga. Beautiful eyes nga. Wow! Alam mo, si Ricky talaga, Lagi may surprise. Lagi may surprise eh. Talagang gumaganda yung umaga ko pag nakikita ko si Ricky eh. Dapat hindi tayo boring, ayan. Oo, diba? Dapat everyday may surprise. Everyday may surprise, may mystery, tapos Oo, diba? Ayan, biglang today, nagbe-beautiful eyes. Diba? Mamaya, kaya? Ano yung galing nga nung ko yung eyelash grower ko. Oo. Oo, made of aloe vera. Si Joy. Diba? Aloe vera? Aloe vera. Ano yung nilalagay mo dun sa pilikmata mo? Para tumubo ng mabilis? Yun, ayun ang ginawa ko. Gising mo, wow, ang Yes, haba. oo, diba? Ang haba ng hair ko. Sa mata. Okay, ito na, umpisa na po natin ang una nating swabing pambungad ngayong Wasakan Wednesday. At maski na wasak po ang buong linggo natin, 2 linggo na. Diba dahil nga sa nangyayari po diyang kaguluhan sa gitnang silangan, Oo. susubukan pa rin po namin na pasayahin kayo. Pero at the same time, dagdagan ang inyong kaalaman. Tama. Diba para alam niyo ang mga nangyayari sa ating mga kapaligiran. O ito, ang una kong katanungan sa iyo, Ricky Girl, Ano? ikaw ba'y kumakain ng itlog na pula? Oh. Red egg. Yung salted egg? Yes. Ay, oo. In English. Ang sarap nun. How Salted do you egg. eat it? As is, paano mo As is, tapos may kamatis, sibuyas, at patis. Yung iba patis, suka. oo, Kasi suka. maalat na daw. Oo, pero oo. ayun ang problema ko. Ang sarap kasi na maalat. Patis. Patis, pero oo. Grabe yun, ha? Yung may kalamansi yata nilalagay yung aking kasambahay para mas tapos, mawala yung lansa. Tapos paano mo siya kinakain? Ganun lang? Hindi, Parang with ensalada? rice. With rice. With rice. Pero anong partner niya? Piniritong isda? Paano mo siya kinakain? Sa tapa? May mangga na hilaw. Mangga. Manggang Hindi hilaw. Hindi ka bagoong? Hindi, Sa manggang hindi, hilaw? hindi. Itlog na pula? Itlog na pula. Depende sa depende sa feels natin. Ano yung gusto mo? Yung itlog na pula na mamantika o yung dry? Dry. Dry. Nako, kasi ito. Ikaw, anong gusto mo? Wet Yung or dry? mamantika. Yung gusto mo? yung medyo moist. Mamasa-masa. Oo, yung pag-crack mo ng egg, yung nakikita mo yung parang umaagos Oo, yung yung dilaw, mantika. no? Oo, yung dilaw. Oo. Kasi kaya Paano mo niluluto yan? Bakit may mantika? hindi, it depends on the egg. I guess, I don't know. Okay, okay. Pero Yun, ito, yun ang gusto mo. ayan, Yan. because kung may itlog na maalat, kasi Oo. itlog na pula yan, ito naman, itlog na dilaw. Itlog na Oh, dilaw? Yellow egg. Imbis Wow, na red di pa ako egg. nakakatikim nun. Ako rin, hindi pa. Oh. Kaya dapat magpabili na tayo. Oo. So, ito kasi, meron daw sa Balintawak Market. Diyan po, sa Quezon Malapit City. lang. Oo, dito, di ba, Oo. pagka-exit mo ng NLEX, Oo, yun ayan, na yun. Balintawak Market. Oo. Meron na silang, yellow egg. Ito po ay gawa kasi sa turmeric. Wow. Oh, turmeric Wow. na yan. So, kapansin-pansin yung mga itlog na yan kasi nga, yung kanilang distinct na kulay, yung Oo. pagkadilaw. At sinasabing less maalat daw ito.
ito. Kumpara sa traditional salted egg o yung itlog na pula. Di ba kasi itlog na pula nga, talagang maalat talaga di ba? siya. Pero alam mo, masarap yung Sarap. itlog na pula. Yung ginagawa siyang batter, yung with the salted egg shrimp or Ay, yung oo. chicken, Oo, ang tapos sarap nun. pinirito. Ay, may mga masarap chips na rin yun. na ganun, di ba? Yes, correct. Yun. Oo. So, hindi lang daw, hindi ordinaryong itlog ito kasi galing nga daw to sa turmeric eggs mula sa mga free-range duck eggs. So, pareho pa rin. Parang balot? Oo, but it's still Penoy, the duck ganun. egg. It's not the regular Ang itlog chicken na pula egg. ay galing sa... Duck egg. Duck egg yun? Yes, that's duck egg. So this one, it's the same. It's also duck egg. Oo. But imbes na pula, kinikulayan nila ng dilaw kasi nga Oo. turmeric ang gamit nila Uy, gusto ko yata pang marinade. Gusto ko yata yan. Ayan. So ito'y tinitimplahan daw gamit ang Roro Rock Salt. Yan ang Wow. pampaalat dyan. So, ano ang resulta? Ang resulta niyan, ang itsura nga niya ay mapapadilaw kasasarap. Di mo kaya sabihin? Ulala! Ang hirap kumita ng pera. Oo, free farm range eggs daw yan. Oo. Ay, gusto ko matikwan yan. Kasi favorite ko turmeric, di ba? Lagi ako Oo, nakasalabat. salabat. Correct, Yan, correct, correct. turmeric. Oo. Maganda sa kalusugan. Tingnan natin. Pabili Sa ka nga. Balintawak, pabili ako. Oo, pabili ka nga yan. Tapos tingnan natin Sige, kung si Sed ano. ang bibili, pero for sure. Sa halip na dilaw. Pula. Or purple. Or purple. Wala Ayan, bago yun na kakulay ko purple siya. egg. So, very interesting yan. So far, available pa lang yata yan sa Balintawak Market. So, tingnan natin if that catches on, maging popular. Oo. I'm sure maraming gagaya na dyan. Ang sarap naman yan. Kasi Alam di mo ba na. yung luya, syempre yung gingery taste. Masarap siya Di ba masarap siya eh, Oo. di ba? So, parang yung siya, naglalaban yung alat sana at saka yung pagka-ginger niya. Ginger. Tsaka yun yung pang-alis ng lansa. Diba? Lansa. Halimbawa, pag nagluluto ng tinola, Correct. kaya naglalagay Correct. tayo ng ganyan para hindi malansa, Malansa yung yung manok, oo. So at least ako actually, medyo ako kumakain ng itlog. Oo. Pag natatsyempo ako malansa, Malansa, ayaw mo hindi ko na. na nakakaya Oo, oo, oo. kainin. Pero ito mukhang, promising to kaya Sed. Promising. Mag-ready ka na. Sige, try natin Mag-withdraw yan. ka na sa ATM natin. Okay, ito, Pati. can you beat my story? Ito, mula sa pagkain na masarap. Oh. Ito talagang isa sa pinaka-hated na creature siguro. Creature? Creature. Oo. Ipis. Gusto mo ba ng ipis? I hate ipis. Oh, see, hated creature I hate the nga. ipis. Oo, di ba? Oy, Diyos. ikaw, papipiliin ka daga o ipis? Wala kang choice. Pipili ako na mas gusto ko makasama o... Makasama. Ikaw, ano gusto mo? Ipis na ako kasi yung daga mas nakakatakot, mas Ayun na malaki nga. eh. At Ayun least na yung nga. ipis kaya mong Di ba? di ba, apakan, di ba? Or fly swatter. Kahit malumipad yan, di ba? Okay, Kapag para ka, kaya. di Yung ba? daga, Daga naku, talaga, hindi yun ko ang pinaka. kaya. Alam mo Oo. yun, minsan nakatingin sa'yo yung daga, experience ko na yun eh. Tumitingin sa... Na-feel mo, may Nabighani. nakatingin sa'yo. Alam mo yun, may feeling mo nakatingin. Tapos tinignan ko, may nakatingin sa akin. Oh my gosh. Grabe. Si Mickey. Si Mickey. Si Mickey. Si Mickey nakatingin kay Ricky. Oo Ito nga. na. Okay, ano well, yung tungkol meet sa the Pinoy scientist. Oh. May pinaka-unexpected na title na Ipis Lord. Amay! Sa si Amay! Christian Lucanas na isang entomologist Oh. mula sa the University of the Philippines sa Ay, Baños. aba. Isa po siya sa mga nangungunang eksperto Eksperto, ha? cockroaches sa Pilipinas. Oh. So far, nakadiscover na raw siya ng 15 new species ng cockroach. 15 new 15, species. wow. Ang dami naman. Dati Oh. rin daw siyang takot sa ipis, pero habang tumatagal, na-realize niya na hindi lang sila peste. May mahalagang papel sila sa ecosystem Meron? natin. Anong papel nila sa Diba? ecosystem? Sige nga. Alam niyo ba na may 4,600 na kilalang species ng cockroach sa buong mundo at dito sa Pilipinas pa lang, may 130 known species na parang pare-pareho ng itsura sa akin eh. 4,300 Diba? species sa buong mundo. Tapos Diba? 130 Oo. nandito sa Pilipinas. At halos 75% dito ay endemic. Endemic Ibig- pa? Well, buti naman. Ibig sabihin, dito lang talaga nakikita sa atin. Ano kaya yung itsura nito mga Diba? ipis na endemic sa Ayan, Pilipinas? no? Pango, Diba? moreno. Merong tisoy, ayan, tisoy yata yan nasa Oo. di ba? Oy, Yan pero yung itsura ako, in nila. fairness, may nakita na akong puting ipis. Puting ipis? Oh, albino malamang yon. Wow. Yes, I'm not joking. I swear. May Oo. nakita na akong puting ipis. Feeling ko nga... Dito sa Pilipinas? Dito sa Pilipinas. Feeling ko ano siya eh. Kumbaga, yun na nga, yung mga albino, Oo, yung... pwede. Or nalahian siguro. Yung mga, yung mga ganon, siguro ha. Oo. Tanungin ko nga sa kanya. Ako nakakita ko ipis sa Dubai, kakaiba. Ano? Para siyang rectangular. May bigote.
mabango. bigote, Mabango, di ba? Yung sa, Nakaturban. Nakaturban. At saka puro bling-bling, naka-gold. Ayan. Yung sa atin pango at Oo, saka sa atin. moreno. Kaya pala brown yung mga ipis Oo natin. nga, no? Kakulay natin, Oo, brown. diba? Hindi sila talaga, parang pa-squarish sila, rectangular, oo. tapos may lines sila. Bus stripes. Oh, bus stripes. Okay, so anyway, At bakit going back. importante pag-aralan ng mga ipis ka mo? Bakit? Dahil sila ang detritivores. Ibig sabihin, Detritivores. Oh. Divores, ayan. Ibig sabihin, pangunahin nila nga ginagawa na nagbe-breakdown sila ng dead organic matter at ibinabalik ang nutrients sa lupa. Oh. Kaya kapag nawala sila, ang pwedeng mangyari, mas babagal ang decomposition, maapektuhan ang food chain, Oo. at posibleng maapektuhan pa ang carbon dioxide cycle ng kalikasan. Kaya ngayon, patuloy pa rin si Christian na naghahanap ng bagong species ng ipis at bilang fan ng Lord of the Rings, pinapangalanan niya ang mga discoveries niya ng mga names tulad ng Valor, Oh. Hobito, Blata, at Nazgûl. Nanonood ka ba ng Lord of the No. Rings? Ako din eh. Sa kanyang tantya, posibleng may 200 cockroaches species pa sa Pilipinas na hindi pa nadodokumento. Grabe, Dapat no? ito magtrabaho siya sa pest control. Oo. Para, di ba, Oh, pero makakuha sa mga Christian, ipis. I wonder kung nakakita ka na nga ng albino na ipis talaga. Kasi Naku, yung mga... baka ikaw pa ang nakadiscover na, Oo, Pati. may nakita ko talaga. So, pero nakakatuwa no na talagang meron talagang kumbaga Iba-iba. meron papel talaga ang Oo, mga tama. ipis. Akala Oo. natin mga peste nga yan, Oo, di ba? oo, Kasi oo. ang unang reaction natin pag nakakita tayo ng ipis, pinapatay natin. Oo, Tapos di ba oo. minsan may mga pagkain na sinasabi lasang ipis, Oo, di sabi ba? na, nakakain ka na ba ng ipis? Oo, oo, oo. Oo. Pero sabi ko, parang somehow, di ba, yung you just imagine, tapos nakikita mo Kasi yung amoy niya itlog, o tsaka yung itlog niya, Oo. pag nanganganak, yung Ilan parang siyang yun? brown na maliliit, 17 di ba? yata ang laman ng ipis sa ganon? isang maliit na itlog. Ah. Kaya pag nakakita po kayo ng itlog, ako Oo. dinudurog ko na talaga. At Basta ako tinatapon pag may ko. ipis, pak! Talaga. Oh, ito, Tadyak. mabibilib ako pag may Oh. nakadiscover ng papel ng lamok. Ayun Papel. talaga, sabi nga nila, may cartoons ako napanood dati. Kapag ipinanganak ka lamok, alam mo na mamamatay ka na. Bakit? Kasi wala naman sila silbi sa May mundo. silbi daw yan. O, sige, kaya ayun Sino ang bang gusto ko natin nakausap malaman. natin? Isang doktora. Oh. Sabi ko, sana mawala na talaga yung mga lamok Oo. na yan kasi walang dinala ko, hindi dudulot. dengue, Oo. malaria. Oo. Sabi niya, hindi pwede. May papel sila sa Circle of Life. Meron Talaga? daw. Sige, Like dito mga ipis eh. Oo, This, oo. like the ipis, it kills yung mga bulok-bulok, di ba? Para at least nga, kumbaga, mas mapabilis yung decomposition. Actually, Oo. tandaan ko na napag-aralan natin sa science kaya dati, nga, di ba? oo. Pero yung lamok talaga, sige, sasaliksikin natin yan. Oo, kung anong kasi ano ba papel. silbi ng lamok dito sa mundo? Sige na nga, weather girl. Habang hinihintay po natin ang papel ng lamok, Oo. alamin na natin ang status ng panahon. Ngayon, LPA po sa labas ng PAR ay naging tropical depression na kaya malamig-lamig nga sabi niya kanina ni sarap Obet. kanina. Isa ng tropical depression ang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon po sa pag-asa, huling namataan ng bagyo. May bagyo na naman po tayo sa layong 1,305 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Taglay nito ang lakas ng hangin na nasa 45 kilometers bawat oras malapit sa gitna. Ang pagbugso ay umaabot naman sa 55 kilometers per hour at kumikilos ito na north-northeastward sa bilis ng 10 kilometers per hour. Pero maliit pa rin ang tsansa nito na pumasok sa loob ng PAR line. Ito ay bibigyan lamang ng international name kapag umabot na sa lakas na tropical storm. Gayunpaman, ang TRAF or extension ng LPA ang magdadala ng weather disturbance sa Luzon, Visayas at Mindanao. Nagpapala din ang pag-asa sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga nasabing lugar na ilang araw na ring nakararanas ng kalat-kalat na pag-ulan. Ang susunod na bagyo sa bansa ay tatawaging Kaloy! Ang highest temperature ngayong araw ay nasa 31.3 degrees Celsius na mararanasan po mamayang alas 2 ng hapon. Lulubog ang araw mamayang 6:06 ng gabi. Ako, umiinit na, 31 na. Nako. Okay, ito ang ating super panalo news naman ngayong Wasakan Wednesday. Isang malaking hakbang para sa mas inklusibong Pilipinas. More Inclusive Philippines. Dahil aprobado na po sa Senado ang National Autism Care, Support and Inclusion Act na lalong magpapalakas po ng mga serbisyo para sa mga persons with autism spectrum disorder o ang tinatawag natin na ASD. Layunin po ng panukala na maglatag ng isang national plan para mas maayos na pag-aalaga at suporta mula po sa maagang screening at detection, access sa healthcare at therapy, hanggang sa inclusive education, community support at job opportunities para sa mga nasa autism spectrum.
Sa ilalim po ng National Autism Care, Support and Inclusion Act, mangunguna po dyan ang National Council on Disability Affairs sa pagbuo at pagpapatupad ng isang national plan. Kasama po ang mga ahensya tulad po ng Department of Health, ang Department of Education, Department of Social Welfare and Development at ang Department of Labor and Employment. Kasama rin dito po ang anti-discrimination provision na nagbabawal po sa pagkakait ng karapatan ng mga persons with ASD, lalo na po sa healthcare, education, trabaho at sa mga social programs. Ang pondo para sa mga programang ito ay isasama po sa General Appropriations Act of the Philippines para masiguro ang tuloy-tuloy na implementasyon. O magandang balita yan kasi di ba April 2, if I'm not mistaken, is National Autism Day. So hopefully, ito nga panukala na ito ay may sa batas na kaya-kaya, less than a month from now. Di ba? Tingnan natin. Oo, ang dahil masyado silang busy. Nakita mo naman, daming bangayan na naman sa Senado. Oo nga. Grabe. Parang gusto ko silang bigyan ng boxing Diba? gloves. Ayun na nga Tapos eh. ipatayin nila si Manny Pacquiao mag-referee. Diba? Parang, Diba? parang naging entertainment yung ating session hall. Talagang pareho silang gigil na gigil. Ay, nako. Okay, Ricky, ikaw naman. Ito ng papi. Alam niyo ba, may halaman na ipinangalan mismo sa Bicol. Oo, akala ko, Ricky, ang pangalan ng halaman. Sige. Yan po ang Hoya bicolensis na isang endemic naman na halaman na matatagpuan lang sa Bicol region. Siyempre, Ang dito yan sa ganda-ganda. Pilipinas. Para siyang Kakulay ano, mo! pero mas pink. Kung kakulay kang Parang mas itlog pink. kanina, ikaw Hindi, naman mukha to. siyang pomelo. Parang mukha siyang Oo, ang ganda. Santana, di ba? Santan. Santana. Santana. Oo, di ba parang santan? Nalala mo yung santan, di Yung ba? santan, yung kinakain ko yung tubig. Yung juice niya, nectar. Yes, yung nectar. Yung diba? yung, what do you call that part of the flower? The pollen? Hindi, it's the tandaan ko yan. stomata Ito mga bata, baka natandaan pa nila ano nga yung kanilang tawag dun sa, anong eskwelahan kayo? Ha? WCC. Sino dito magaling sa biology? Yung sa bulaklak. Yan. Ano yung tawag doon sa doon sa flower? Ay naku na. Ayun, Shy na siya. Okay. Never mind. Okay. Madalas itong makitang nakasabit sa mga pangunahing sanga ng mga puno, sa mga kagubatan na nasa low-hanging, medium elevation. Ang pinakakapansin-pansin dito, ang makumpol na bulaklak na may kulay na light hanggang dark pink, kaya naman sikat dito bilang ornamental plant. Ang ganda. At kung mapapadpad po kayo sa National Museum of the Philippines sa Bicol, makita mo ang replika ng Hoya bicolensis sa Gallery 3, Biodiversity of Bicol. Ang ganda naman. May amoy Mukha kaya siyang starfish, no? It looks like a star. Di ba yung mga petals niya, mukhang star tapos naka-cluster. So, how beautiful talaga. Ang dami talagang mga endemic, mga species sa atin. Mga bulaklak yan, Pero mga peste o mga hayop. Pero pa santan, pero para siyang jelly na santan. Sa mga nakikinig lang po sa ating sa radyo. Tsaka yun na nga, di ba? Imagine, Starfish. parang starfish, di ba? Yung beautiful. Ang ganda Okay, naman. ayan na. Sana po talaga pagkwartahan natin yung mga, yung mga bulaklak na yan. Kasi dahil po, maganda balita mo. Maganda. Kaya ang pala aking mas masaya ang ngiti mo ngayon. Okay, batay po sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan, kahapon nagsara po ang ating piso kontra dolyar sa lagang 58 pesos and 89 centavos. And lumakas po ng 61 centavos. 61 sentimo po ang linakas ng ating piso kontra dolyar. Kumpara po sa naging palitan nung Lunes, diba, na tumawid nga sa 59.50. So narito naman po ang palitan ng ating piso kumpara po sa may iba pang currency. Sa Japan yen, 37 centavos. Euro, 69 pesos and 31 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos 61 centavos. At ang Saudi Riyal, 15 pesos and 86 centavos. Maraming salamat po sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ricky Girl, tatlong issues pa rin ang ating tatalakayin ngayong Wasakan Wednesday. Anong issue number 1? Tignan nga natin kung mawawasak po ang inyong Wednesday dahil po ang unang issue tatalakayin po natin ay ang pagbunyag ng Armed Forces of the Philippines na may nahuli umano sila mga espiya na nakikipag-ugnayan sa kanilang handlers gamit ang isang gaming app. Aba, high-tech na. Ito mga bata, gaming ito app may na, mga bata tayo bisita sa studio. Alam niyo yan, yung mga gaming apps, Ang mga nahuling suspect ay nagtatrabaho sa Department of National Defense Nako. o sa Philippine Navy pa mismo. grabe. Habang isa naman ay may koneksyon sa Philippine Coast Guard. Nako. Kaya naman alamin po natin kung anong app ang nagamit at paano nangyari ito
na sa mismong bakuran ng ating sandatahang lakas ay napasok ng espiya at mga Pilipino pa sila. Nako, Aray ko, aray ko. treachery. Yes. Tanungin natin mamaya si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang Philippine Navy spokesperson for West Philippine Uy, Sea. nakakapangamba yan, ha, 'di ba? Kung tayo mismo mga Pilipino, parang Ayaw we natin are we are what do you call that? We are turning our backs on imbis na patriotism tayo, naging espiya tayo. Dapat hindi ganoon, dapat may nationalism ang pa rin. lala, ako isang ano lang ha, hindi ako isang reservist lang Oo, ako ha. oo. So kumbaga yung training ko, siguro 10% lang Oo. ng training ng mga nasa Coast Guard, Yes, yung mga nasa syempre. Army. Oo. So dapat sa akin, lalong tumindi yung pagmamahal ko sa Oo. Pilipinas. Oo. Sa training ko na yon ha. Lalo ko na-appreciate. Ito, fully. Fully, ano Mga sila, pa sworn in. Yes. Oo, So parang nakalungkot. treason, di ba? Treason yan, oo. Hay nako, issue number 1 pa lang yan. Ang issue number 2 po natin, kasi nga patuloy po na naranasan po ng ating mga jeepney at iba pang mga pampublikong sasakyan ang matinding epekto po ng sunod-sunod na pagtaas po ng presyo ng langis. Kahapon nga, di ba? Big time, mega, Grabe, big oo. time po ang tinaas po ng lahat ng produktong petrolyo. Ayon po sa mga transport group, nababawasan po syempre ang kanilang kita, lalo na yung mga driver. Malaking bahagi nito kasi ay napupunta syempre sa gastos po sa krudo na nagdudulot po ng pangamba na may ilan na maaring tumigil muna sa pamamasada. Nako, Ayan sa na gitna nga. nito, inaasahan po ng sektor ng transportasyon ang tulong syempre ng pamalaan, tulad po ng fuel subsidy para sa mga PUV driver. Gayunpaman, iginit po ng ilang transport groups na kailangan din po ng mas pangmatagalang solusyon. Kabilang na po dito ang posibleng pagrepaso po sa buwis sa langis, yung excise tax at ang pag-aaral sa fare adjustment kung magpapatuloy po ang pagtaas ng presyo ng petrolyo. Kaya makakausap po natin mamaya po ang grupong Altodap. Sa isyong ito, makakausap po natin si Boy Vargas, ang presidente po ng Altodap. Ayan, si Kaboy. Ayan, now, issue number 2 yan. Issue number 3. Samantala, ang ating pangatlong issue po lumabas sa pag-aaral ng National Demographic and Health Survey noong 2022 na 1 out of 10 Filipino women ang nanganganak na walang skilled health personnel katulad ng midwife o doktor. Wow. 14% naman ng buntis sa kababaihan ang walang natatanggap na regular prenatal care. Nako. Pinapakita nito na kailangan ng mas maraming trained midwives at mas mabuting healthcare access. Kaya naman, alamin po natin ang sitwasyon ng mga midwives sa bansa bilang bahagi na rin ng ating pagdiriwang ng Women's Month. Makakasama po natin mamaya si Annie Suazo Lunyo, ang Presidente ng Integrated Midwives Association of the Philippines or IMAP. Nako, kasi di ba sa mga probinsya, very popular pa yan Oo. yung mga midwives. Mga eh. paanakan, Mga lay-in ba yun? Ano yun? Lie-in, oo, hospitals. Kasi yun nga, wala silang access sa mga ospital. Tama. So usually mga midwives na lang ang nagbibigay, tumutulong sa kanila para Oo. makapanganak. Pero kanina, yung sinabi mo nga, 1 in out of how many na mga babae, hindi rin sila nakakakuha whether midwife o sa Oo. doktor. So paano yun? Iniirilan na lang nila. Ko po. Tapos paano yun? Tapos walang no? prenatal care, Walang di ba? So prenatal bahala na, care. surprise na lang kung ano lumabas doon. Ano? Ay, tsaka yung health ng bata at tsaka Oo, ng nanay. kaya nga, oo. Di ba? Okay, at bago po tayo mag-commercial break, mainit ngayon po ang palitan ng salita po. Nako, maanghang na salitang naging palitan po ni Senator Rodante Marcoleta at ni Senator Ping Lacson. Kaugnay po sa umano'y pagkakaantala po ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee dyan po sa kontrobersyal na aligasyon ng mga dating Marine, yung 18 na Marine na naghatid umano ng mali-maleta daw ng pera sa mga ilang politiko. Gate po ni Senator Marcoleta, dapat umusad daw ang investigasyon upang mabusisi ang mga aligasyon. Habang depensa naman ni Senator Ping Lacson, kailangan tiyakin muna ang kredibilidad nitong mga testigo na ito upang hindi maging political circus ang pagdinig. Kaya ito ang aming question of the day. Nasisiyan ba kayo sa naging palakad at direksyon ng mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee? Bakit o bakit hindi? Ako naman, gusto ko palitan na lang ito. Kanino ba kayo? Kay Senator Ping or kay Senator Marcoleta? bigyan ng boxing ring. Boxing ring na lang. Oo. In this corner! Ting, ting, In ting, this ting. corner! Ping, 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 ping. Tapos may mga, ano yung tawag doon, yung mga ring girls? Oh, round 1. Ilang kayang rounds aabot yan? Pagkitaan na lang yan. Parang you remember kay General Torre? Ay, oo. Di ba? Nung Di ba? nagkakamunan sila kay Paulo Alam mo ba? Duterte. Tama. Oh, di ba? Oo. Oh, magkano ang na-raise ni General Torre? Marami din. Parang 3 million ba yun or something? Tapos Oh, hindi di ba? siya siniputan. Eh, ganito na lang. Tama, Oh, pwede. di ba? Kaya Tapos lang- i-donate na lang yan sa kaban ng bayan. Na-imagine mo ba kung ano yung tsura nila? Na-imagine ko. Tapos boxing Parang shorts. ayoko imagine. I don't have hot thoughts.
Wala kang... Imagine, naka-short sila tapos wala sila, di ba, pag boxing. Di ba yung boxing hanggang parang pronto. Tapos gano'n. Hindi, ayun, yan na lang i-recommend natin yan. Magbenta tayo ng popcorn. Oh, popcorn. Mag-commissary Sa tayo Philippine doon. Arena, para Pwede. 50,000 seater. 55,000 seats. 55,000. Maski na sabihin natin, at 100 Pwede pesos yan. yan. Maganda yan, ano? Di ba 100 pesos, 5 million pa rin yun? 5.5 million? Kung talaga mahal niyo po ang ating bayan, maganda ang ideya ni Patty. Oo. CRV. Kung may kakilala kang organizer ng mga events. Ako mag-organize. Basta doon, 20% sa akin. Okay, mag-comment lamang kayo sa aming Facebook account. Hanapin lang po ang Net25 News and Information at makibahagi sa aming talakayan online. At magbabalik in this corner, Ricky Mata, and in this corner, Pat Mendoza, sa pagbabalik po ng ASPN. Ano sa palagay niyo? Sigaw ng Pinoy Nation. Ang sigaw ng Pinoy Nation. Alas 8:32 ng umaga at bago kami magpatuloy sa aming payagan, good morning sa mga Ayan. estudyante ng World City College mula po dyan sa Caloocan City. Ayan, kaway-kaway! Ayan, maraming salamat sa pagbisita. Sana may matutunan kayo. Study hard. Ito, makinig kayo. Makinig Dahil kayo. it's about yung mga hobby nila, yung Gaming. gaming. Naku, Ayan. baka ma-infiltrate tayo dahil sa mga batang katulad nyo na mahilig. Okay, oras muli. Alas 8:32 na po ng umaga. Alam nyo ba, na sa dami ng oras natin sa gadgets and computers nga, mas napapagod po ang ating mga mata. Buti na lang may iBerry na tumutulong magprotekta laban sa eye strain at oxidative stress. Kaya kung gusto mong maalagaan ang iyong paningin, mag-iBerry na araw-araw. Ayan, iBerry. Oras muli, alas 8:33 na po ng umaga. Silipin na natin po ang ating sinundang pangunahing news ngayong Wasakan Wednesday, March 11 na. Wait, before I forget, March Yes. 11, 1 year. Last Oo. year, exactly a year ago, Oo. dumating si former President Rodrigo Duterte Sa- mula sa Hong Kong. Oo, At inabangan tama, na siya, tama 'di ba, sa yan. airport at Oo. dinala kaagad sa Villamor Air Base where they spent many hours before at tapos nung gabi, Oo. 'di ba, ilinipad na siya papuntang Dahig. Dahig, So oo. that was exactly a year ago. Oo. Okay, anyway, isasaalang na sa plenaryo ng Kamara de Representantes ang panukalang batas na magbibigay po ng emergency power sa Pangulo para tugunan ang mga epekto ng malaking pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo dulot ng kaguluhan sa gitnang silangan. Inaprubahan kahapon ng House Committee on Ways and Means ang substitute bill na magbibigay daan para maibaba ng Pangulo ang excise tax sa mga produktong petrolyo ng hanggang 6 na buwan. Nakalatag sa panukala ang kondisyon na dapat lumampas muna ng $80 per barrel ng isang buwan ang average Dubai crude oil price bago magamit ng Pangulo ang emergency power na ito. Nakasaad din sa panukala na hahawakan lang ng Pangulo ang karagdagang otoridad na ito hanggang December 31, 2028. May pahayag si House Committee on Ways and Means Chairperson Marikina 2nd District Representative Miro Kimbo. Pakinggan po natin ang sabi po ni Congressman Miro. Sa ligang batas natin, the power to tax is exclusively within Congress. Ang prinsipyo dyan kasi is there's no taxation without representation. Pero yung power na yan is pwedeng i-delegate yan sa executive. Ang rule lang dyan is tinatawag nilang completeness test. Ibig sabihin, kailangan may malinaw na policy at ang gagawin nila ng Pangulo ay i-implement yung within the limits set by Congress. Tinig po yan ni Congressman Miro Kimbo. Samantala, nagbawas po ng biyahe at nagtaas ng pamasahe ang mga local shipping line para makapag-agapay sa tumataas na presyo ng produktong petrolyo. Isa sa mga ito ang Ocean Jet, ang operator po ng mga high-speed watercraft sa Cebu. Inanunsyo nito ang suspensyon ng 8 daily trip nito hanggang March 20. Sakop po ng mga biyaheng ito ang Cebu, Dumaguete, Getafe? Getafe ba ito? Getafe. Getafe, Palumpon, Siquijor at Tagbiliran. Magtataas naman po ng fare increase ng hanggang 20% ang Montenegro Shipping Lines Incorporated simula March 23. Maapektuhan po ng mga pagbabagong ito ang mga biyahe para sa nalalapit na long weekend. Inaasahan rin po tataas ang pamasahe ng mga airline.
Base po sa pinakahuling monitoring ng International Air Transport Association, tumaas po ang presyo ng jet fuel ng 58%. Aray. Nasa $157.41 per barrel na ito noong March 6. Nasa $99.40 lang po per barrel noong February 27. One day before po, inatake ng Estados Unidos at Israel ang Iran. Nakikitang mapuwersa ang Civil Aeronautics Board o CAAP na baguhin ang fuel surcharge sa unang pagkakataon sa loob ng 8 buwan. Nananatili ang fuel surcharge sa Level 4 simula pa noong August 2025. Sa Level 4, maaring mangolekta po ang mga airline ng fuel surcharge na 117 pesos hanggang 342 pesos para sa mga domestic flight at mula 385 and 70 centavos po hanggang 2,867 and 82 centavos para sa mga international trip depende po sa distansya. Nagkansela na po ng 48 San Marino Corn Tuna. Konti lang ang mantika. Sulit na sulit. Switch na! Cebu Pacific. Grabe, no? Ayan So yung alam natin, ito na, yung domino Oo. effect na nga ng lahat ng mga Yung pag- transport, di ba? Oo. Air, land, and sea. Lahat na yan. Tapos Lahat susunod yan. na inflation, pagtaas ng serbisyo. Sige lahat. Ayun yung sinabi, yung binalita ko agad pag galing ko ng Siquijor, Oo. no? Ocean Jet, sayang yun talaga yung napakagandang transportasyon nila. Oo. And hindi lang to para sa mga turista, Patpi, at sa mga Syempre, taga-subaybay. sa mga domestic, Kasi oo, hindi lang yan, inland. kasi may mga taga Siquijor po na nagtatrabaho sa Dumaguete Yes. because Dumaguete is a city. Oo. So hindi lang to pang turismo. Oo. Kaya napakahalaga rin ng, ito nga, Yeah, napakahalaga paano rin yan? pangyayari ito sa kanila. Oras muli, alas 8:37 na po ng umaga at kasama na po natin sa linya. Nagbabalik po si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang spokesperson po ng Philippine Navy mismo for the West Philippine Sea. Magandang umaga po, Admiral, and welcome back po sa ASPN. Good morning, sir! Hello, Ricky and Pat. Good morning. Oo, good morning po, Admiral. Sir, ito po, no, nakakabahala po yung balita po, lumabas ngayon sa periodiko at saka in some other articles na meron po kayong nahuling 3 mga Pilipino po, no, na sinasabi po ay naging espiya. At ang method na ginamit po nila, itong Tetris na isang gaming app. Paano po ito nahuli at paano po natin maiiwasan po yung or makikita kung sila po ay nagiging espiya na po para sa China in this case? Yes, Pat and Ricky, medyo mahina ang audio nyo from my side. But I understand you're asking paano maiwasan ng mga Pilipino ang ganitong situation. Tama At po ba? saka, paano nyo na-discover at paano maiiwasan po? Okay. The AFP, DND, at the onset of GADSI, this led to concretizing our efforts to protect the organization from all threats, Okay. inside and outside, which led to the Insider Threat Program. Yung Insider Threat Program is designed to red flag certain individuals, certain practices that would expose our vulnerability. So because of the ITP, may lumabas na itong 4 na personalities, Lawrence, Allison, Charles, and Danny, Oo. na nakita natin at after thousands of hours of work, man-hours, we approached them. Cooperative naman sila, nag-confess sila. They are now under AFP control. And because of this, nakita natin na merong espionage efforts linked to the People's Republic of China dito sa kalagitnaan natin. Okay. May follow-up question po doon, Admiral. No? Sabi nyo nga, kasi naglunsad na kayo nitong Insider Threat Program. Were this, si Lawrence, Allison, Charles, and Danny, were they acting already suspicious? That's why you zeroed in on them? Meron na ba silang pinakitang parang unusual, kaya po sila po ay inyong natuklasan na sila po ay nag-engage na sa espionage efforts? Yeah. Allow me to say it this way, Ricky and Pat, There are certain red flags that the program would help detect. Okay. This could probably involve or include changes in behavior, lifestyle patterns, and other activities that would indicate a person is involved in nefarious activities.
So, marami naman itong mga sinasabi natin, parameters para ma-red flag natin. Hindi pa naman automatic pag na-red flag suspect yan or spy yan. But it would give us more reason to narrow down our search. Okay. And yun ang nangyari. Because of the program, may lumutang, and then it also includes the reporting system. May mga nagre-report din. It's a comprehensive program. I don't want to discuss the Okay. operational details, Ricky and Pat. Okay. Oo, Sirs, understood. Siguro ako po, if you are at liberty to discuss it po, no, I'm very curious lang. Sa pagkahuli niyo po sa kanila, may na-discovery po ba kayo na relevant information na kanilang ibinibigay nga supposedly sa China, especially when it comes to the operations in the West Philippine Sea? Ano po ba yung mga datos na-intercept na po ninyo? Yes. Number one, this is based on what we have gathered from different sources to include them, what we have monitored. So, ang gusto ng kanilang mga handlers, number one, would be plans at the Department of National Defense, plans at Headquarters Philippine Navy, and information about the raw emissions about our posture in the West Philippine Sea, sino ang mga taong involved, ano ang stand ng ating mga leaders on certain issues. So for the West Philippine Sea, kasama doon yung mga schedule ng raw, sino ang mga taong involved, Nako. may roster of troops ba, ganun ang nakita natin when it comes to the West Philippine Sea. Oo. So Admiral, ito po, no, what do they stand to gain from this, itong mga Pilipino? Monetary gain? Yun lang ho ba ang katapat po nun? Ano po ang katumbas nitong pag-iispiyan nila? Anong makukuha po dapat nila? Bago tayo pumunta doon, Ricky and Pat, if I were to recruit you to be one of my agents, in my profiling of you, makikita ko ano ang mga weaknesses and strengths mo na isang tao. Based on that, I will know how to approach. What would be my incentive? Oh. So, is the motivation money? Oo. Is it ideology, compromise, ego, etc.? Depending on my profiling, it would dictate now my approach. And for this particular case, it is financial compensation. Kaya kung makita natin, sila ay nasa baba ng ating plantilla hierarchy, Oo. so may opportunity for extra income. So hindi naman po to hindi naman po sila ganimitan ng threats or pagbabanta sa kanilang buhay or ng kanilang mga mahal sa buhay, for Monetary example. gain. Yung Talaga threat- monetary po siya. Yung threat sa kanila came in sa later part. Nung sila ay nagtatrabaho na, pag medyo hindi maganda ang report nila. So parang There is mafia, no? coercion. There is yung napapagalitan sila. Oo. Oo. So, ang sabi nga ng dalawa na nakausap natin, sir, over time, parang nawawalan ka na ng feeling na yung manhid ka na. You lose a sense of yourself. Oo. Na nababawi naman nila Oo. o nakocompensate naman pag may nakuha silang financial compensation. Oo. Hindi lahat ng report may financial compensation. Yung iba doon, sapagkat minsan marami ang gusto sa kanila, iniimbentohan nila. Nahalata ng handler yun, na papagalitan sila, pagsasabihan sila. Oh, Ganon. So finifilter rin, no? Pero Rear Admiral, gaano katagal na po sila engaged sa ganitong activity? Itong apat po. How long have they been doing it? Yung isa, si Lawrence was approached in the last quarter of 2022. Ay, gaano katagal na? Yeah, ito ay sa backtrack na natin, when we did the background checks already. Oo. Nung nakausap na natin sila. Yung isa, 2023, si Allison. Si Danny was, I think, 2024. And na-approach this 2024 si Charles, but he turned it down. Oh, he turned it down. Yeah, yung pang-apat, si Charles, Si he's a Charles. Philippine Navy middle grade officer. Oo. Nakita niya ang pattern of what is required of him by a Filipina. Oh. Ay Filipina ang nag-recruit sa kanya. Oh, Filipina. Tinanggihan niya. Oh. So ang In fact, handlers parang po nila, na-insulto daw siya. ang handlers po ba nila ay mga Pilipino o mga agents lang din po yung mga Pilipinong lumalapit sa kanila? Do they report directly to China, supposedly, allegedly? Yung handler yung nag-approach kay Charles, yung recruiter niya, Filipina, with a call sign of Jessica. We gave her a name of Jessica. Oo. Yung tatlo, foreigners ito.
Ah. coming Well, from other countries. from other countries, so not necessarily from China. They're foreigners. Are you at liberty to divulge, Admiral, kung ano yung nationality nila? Sabi ng isa, yung kanyang tone, kanyang English language was something like a British-Australian. Oh. Yung isa was posing off as a Korean, pero sabi naman ni isang subject, halata naman sir na Chinese. Yung isa, napapunta niya, ang kanyang handler dito, ang kanyang passport of which was issued by the People's Republic of China. China. So, Admiral, ito po, buti na lang nahuli nyo na po itong 4. I'm sure you are now investigating if there are more. Sa inyong palagay, meron ho ba kayong suspetsa kung ilan pa po ang gumagalaw po dito po within the Department of National Defense, sa Philippine Navy or sa AFP para po magbenta ng mga sikreto sa kalaban? Let's put it this way, Ricky and Pat. So yung Insider Threat Program was able to red flag and led to this 4. Opo. Kahit nahawak na natin yung 4, they're now under the control of the AFP, the program is still running. Let's put it that way. Okay, so you're still keeping an eye. Your eyes are still checking kung meron pa rin mga ganitong mga klase. Yes, hindi ibig sabihin na wala nahuhuli ay hindi nagpapatuloy ang program. Hindi rin ibig sabihin pag may nahuli na, titigil na tayo ng our laurels. Oo. If ever nga, babala po sa inyo, na talagang to be more vigilant, Correct. sir, no? Siguro pa, speaking of balala, sir, babala, ito po, para magsilbi rin pong warning siguro sa mga kabataan, lalo na po, di ba, sila po yung mga into gaming ngayon. Hindi lang po siguro natin ilalagay ang ating pagiging mapagmasid sa mga kawani po ng Armed Forces of the Philippines, kundi I guess, kahit sa mga sibilyan, hindi po ba nila pwedeng, hindi po ba posible na tinatarget din na po ang mga kabataan na Pilipino, not necessarily within AFP? At saka paano po nila ginagawa to? Ano po mekanismo, halimbawa sa gaming, going back to the gaming as a tool for espionage, paano po ito? Ito po ba in messaging app, yung tinatawag nga po, halimbawa, kasi pag naglalaro ka ng live, di ba, kung may kalaban ka, pwede kang mag-message sa isa't isa, di ba? Or meron po silang ibang mga estilo. Halimbawa po, meron po ba yung pag-ikot na ng Tetris? Ibig ba sabihin to yes? Ibig ba sabihin to no? Can you walk us through kung paano po nagamit ang gaming talaga? Yes, number 1, I'll try to zoom out in my response to that. Yes, sir. Number 1, the threat is real. It's in our midst. Pero huwag tayo ma-alarma dyan. May success story nga tayo. The Insider Threat Program is continuously running. We're checking the organization, other government agencies, little by little, from within, from without, from all threats, foreign or domestic. Number 3, yung methodology or what we call tradecraft, the intelligence parlance, iba-iba. The way you communicate, the way you send information, the way you send compensation. Yung sa communication, naka-embed ang communications sa isang game, Tetris. Ito ay ginawa ng handler, binigay sa isa sa kanila yung isang phone. Nandun yung laro. Pag pinasok mo yung password sa isang part ng game, it will transition to a communication app. Doon ka nag-uusap, doon nagpapadala ng information, ng reports, ng pictures, or whatever. Oh, high-tech Parang na Mission high-tech Impossible na. dati, Oo, di ba yung mga oo. nakikita po natin? Grabe. So sir, bakit hindi na lang po, is this safer po na a method than using the encrypted na feature po ng mga ating mga, for example, other social media platforms or communications, for example, Discord, Telegram, WhatsApp? Kasi tipo, meron po mga encrypted na daw supposedly. Ito po ba ay hackable din, yung mga ibang gaming, not gaming, but messaging apps? I could not speak for the other communication apps, like Signal, WhatsApp, Viber, Signal, Telegram. Pero itong gaming app, ginawa nila ito. So they were able to manipulate or embed within the Tetris gaming app yung communications. Kumbaga nakatago lang. At pag na-prompt mo naman yung tamang password,
mag-shift siya to a communicating app. Oh, okay. So Admiral, what happens now dito po sa apat na sundalo na ito po? Sila ba ay madi-discharge? I don't know if treason is the right word to use kasi sabi nga nila, I learned na you cannot use treason unless it's wartime. Hindi naman tayo nasa gitna nasa gera. So ano po ang kasong ang isasampa niyo po dito sa apat na sundalo po? Yeah, I would like to leave that to the legal side of the AFP. Okay. Ano ang final na kahantungan nila. Pero ang isang panawagan ng National Security Council is to have stronger laws when it comes to espionage and foreign malign influence. So espionage po ito, no? Akala ko po after the Cold War wala na pong mga espiya-espiya. Oo. Ngayon high-tech na, gaming apps ang ginagamit, no? At saka yun na nga, yung line of communication and I don't know what the other devices are going to be used, no, to get information. So sir, is there anything you'd like to tell us, the viewers, our listeners? Meron ba kayong warning para po alam po ng Pilipinas at ang ating mga tao kung anong mga dapat nating abangan or harapin or parang Maging maingat. Mag-ingat. Oo. Yes, sa ating mga taga-subaybay sa programa ni Ricky and Pat, number one, ito ay part of the current environment that we live in. There will be more of this sapagkat continuous naman ang pag-gather ng information. Information gathering or sharing is part of statecraft. Yeah. Kanya-kanyang bansa nagsishare at kumukuha ng intelligence. For us, we do it through established mechanisms. We have information sharing mechanisms with our partners and allies across a different broad field. Yung ibang departamento ng gobyerno, tourism, socio-cultural activities, we exchange information through established and above-board protocols. Ang ginawa sa atin is hindi established, under the table, discreet. So the threat is real, it's among us. Pero huwag kayong mabahala sapagkat the Department of Defense, with the shift to CADC, at in-implement naman ang security measures under the ITP, Internal Threat Program ng AFP, we are doing everything that we can to be able to ensure that we could protect. Kasama doon yung cognitive domain, yung pag-iisip ng Pilipino. Kasama doon the way we handle information. Document security, information security, physical security, cyber security. Maraming aspeto ang security. Oo nga. So we are double timing in that. We are catching up. We have some success stories like what we have right now. So sa ating mga kababayan, you could sleep soundly at night. Ayan. Salamat Hayaan po niyo sa ang inyo. AFP, DND na magtrabaho nito. Oo. Ayan, that's a very heartwarming reassurance Yes, oo. coming from you, Rear Admiral. And I know we have to let you go. I'm sure marami pa kayong mga meetings para sa for the security, no, of Yes. our country. Maraming salamat po, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, sa inyong oras at panahon. Salute po sa inyo, Rear Admiral Roy Vincent. You're Sir, always welcome. Maraming salamat din, Ricky and Pat, and more power sa inyong programa. God bless us all. God bless Ayan, po. God bless us all talaga. Ayan, maraming salamat sa serbisyo at ingat, syempre dapat. At ang oras, alas 8:54 na po ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita. Nilinaw nga po ng Armed Forces of the Philippines na hindi simple ang pagsasagawa ng rescue mission sa panahon ng digmaan. Ayon kay Philippine Air Force, spokesperson Colonel Maria Cristina Basco, maraming operational and diplomatic facts na dapat ikonsidera bago makapagpalabas ng aeroplano para sunduin ang mga overseas Filipino workers na naiipit sa kaguluhan sa gitnang silangan. Kailangan anya ng komprehensibong plano para matiyak kaligtas na pagbiyahe ng mga pasahero. Mas komplikado pa anya ito dahil nga sa digmaan. Bago ito, sinabi ni Vice Presidente Sara Duterte na madali lang magpadala ng aeroplano para iligtas sa mga Pilipinong naiipit sa rehiyon. Nilinaw rin ni Basco na wala pang natatanggap na formal na hiling ang Philippine Air Force para tumulong sa repatriation operations sa Department of Migrant Workers. Nakaantabay lamang nila sa opisyal na patnubay mula sa DMW, Department of Foreign Affairs at Department of National Defense. Nagsabi rin ng Philippine Navy na nakahanda silang tumulong. Ayon kay Philippine Navy spokesperson Marisa Martinez, dati na rin sila nagpalabas ng mga barko para sa mga evacuation missions katulad noong panahon ng pandemya kung kailan nagpadala sila ng mga barko sa India at Oman. Ibinalita naman ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na may mga inihahanda ng chartered flights para magsundo at maghatid sa bansa ng mga Pilipino
mula sa Saudi Arabia at United Arab Emirates. Sa March 14 ang pinakamaagang flight. Ayon kay Castro, popondohan ang mga flight na ito sa pamamagitan ng Emergency Repatriation Fund na pinangangasiwaan ng Overseas Workers Welfare Administration or OWA. Mahigit sa 400 Pilipino na ang bumalik sa Pilipinas mula ng sumiklabang digmaan sa gitnang silangan. Dumating po ang pinakahuling batch ng Pilipino kahapon mula sa Qatar. 31 ang Pilipino ito. Noong Martes naman, may 32 Pilipino rin na nakabalik sa Pilipinas mula naman sa Oman. Imagine ngayong taon, ito yung mga problema natin. Which reminds me, 2020 naman, Pat, on this day, the World Health Organization declared COVID as a COVID-19 pandemic. naman. Ayun. Nako, Grabe na 5 parang- years ago. Oo, 2020, Oo, 6 years 6 Ang ago. bilis ng panahon. Grabe, ano? no? Dami talaga. Kasi ito naman ngayon yung problema natin. Totoong Oo. digmaan na. Kaya nga. Hay, nako, ito. Sa ibang balita, humiling po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng suporta para sa kandidatura ng Pilipinas para sa isang non-permanent seat sa United Nations Security Council para sa taong 2027 hanggang 2028. Tinukoy po ng Pangulo ang matagal na pagsusulong bansa ng multilateralism, peacekeeping, climate action at human rights bilang isang founder member ng United Nations. Sa kanyang talumpati sa special plenary session ng United Nations General Assembly sa New York City, binalikan po ni Pangulong Marcos ang managing ambag ng Pilipinas sa pag-unlad ng mundo. Narito po ang bahagi ng kanyang pahayag. Always ready to be part of the solution, the Philippines has regularly proven itself to be an independent, trusted partner, an innovative pathfinder, and a committed peacemaker. In the midst of mounting challenges and uncertainties, our United Nations needs steady, committed, experienced hands, and we humbly offer ours to serve in the UN Security Council for 2027 to 2028. We lodged our candidature mindful that a non-permanent seat on the UN Security Council is not a right of any state, but a privilege earned through consistent, dedicated, meaningful, and concrete partnership in the service of the United Nations and so of humanity. Tinig po yan ng ating Pangulo. Mangyayari po ang eleksyon para dito po sa June 3. At kaugnay nito, nakaharap ng Pangulo si UN Secretary General Antonio Gutierrez sa UN headquarters sa New York. Ayon po kay Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Babe Romualdez, maaring magkaroon ng epekto ang pwesto sa United Nations Security Council sa claim ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nilinaw naman po ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na hindi nanghahangad ang Pilipinas ng pwesto sa Security Council para sa sarili nitong interes. Habang nasa Estados Unidos, dumalo rin po si Pangulong Marcos sa iba pang mga pulong. Isa rito po ang pulong kasamang US Medical Glove Company kung saan tinalakay umano ang plano ng kumpanya na magtayo ng manufacturing facility dito po sa Pilipinas. Ayon po kay Pangulong Marcos, inaasahang magbubukas ito ng 2,000 trabaho para sa mga Pilipino. Bubuksan din niya nito ang oportunidad para makagawa ang Pilipinas ng medical supplies sa mismong Pilipinas. Dumalo rin ang Pangulo sa isang dinner reception na pinangungunahan ng LT Group Incorporated. Sa naturang pagtitipon, ipinagmalaki ni Pangulong Marcos ang mga hakbang ng pamahalaan para maging mas madali para sa mga American investor ang pagbubukas ng negosyo sa Pilipinas. Kabilang sa mga nakaharap ng Pangulo sa naturang reception dinner, ang mga miyembro ng US-Philippine Society, US-ASEAN Business Council, Philippine-American Chamber of Commerce, mga US businessmen at ang delegasyon mula sa Philippine Business. Ayan, sana nga, no, may tayo ng mga kumpanya, glove, yung mga surgical gloves pala yan. Akala ko gloves para pag malamig. Oo. Or boxing gloves. Oh, so I think dapat pauwi na rin yata ang Pangulo, Oo, di tama. ba? At saka yung ano, di ba, naging issue pa nga yung pagkakaroon niya ng sipon. Sipon, oo. So, get well soon. At ang oras, alas 9 in punto na po ng umaga at magbabalik po ang ASPN. Kakausap po natin si Caboy Vargas, ang presidente po ng Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines o ALTODAC for short. Sa pagbabalik po yan ng ASPN. Ano sa palagay niyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Oras! Alas 9:02 na po ng umaga at ang oras na ito atid sa atin ng EMAC UPVC Roof Corporation. Absolutely rust-free.
IMAC. At ang oras muli, alas 9:02 na po ng umaga at kasama na po natin sa linya. Naku, umaaray na po talaga sila ang ating mga jeepney drivers at operators. Ang nagbabalik po si Kaboy Vargas, ang presidente po ng AltoDAP. Magandang umaga po, Kaboy. Welcome back po sa ASPN. Good morning, sir. Kaboy. Ay, good morning po, Ma'am Pat, Ma'am Ricky. Ayan. At yung taga-subaybay, taga-pakinig. Okay, Kaboy, alam ko po, umiiyak na po kayo dahil nga grabe, no? Big time po yung pag-akyat po ng lahat ng produktong petrolyo kahapon. At syempre, isa po sa mga sektor na tinamaan ng malaki ang ating mga jeepney operator at drivers. Dahil po, ay parang ngayon na nasa 70 mahigit, no? Kada litro po ng diesel. Paano po kayo nakakaagapay? Ano po ang inyong kahilingan po sa ating gobyerno, Kaboy? Actually po, sa ngayon po talagang sasabihin ko na po sobrang na pong hirap ng mga kasuperan ngayon. Dahil po sobrang tinaas na po, imagine. Ngayon lang po umabot ng 84, 82, 81. Yung pong ang pinaka naging ano po natin, yung pinaka nagtaas po talaga yung mga small player. Opo. Ma'am Pat, Ma'am Ricky, no? Sila yung nagtaas. Opo, yung alam nyo, mismura pa po yung yung Big Three. Big Three. Oo. Lalo po yung petrol, nakapakababa po niya. Ang sa kanila po, magkano lang. Oo. No? So, Oo, doon po kami nahiraman. Pero sa panig naman po namin, meron naman po kaming ay na fair hike na kung saan. Yun po yung inaantay namin. Sa ngayon, siyempre naman po, hindi naman po din makapag-desisyon yung ating kagalang-galang na chairman ng LTFRB, Neto Tonibugor Mendoza II. oh. Dahil siyempre po, may mga boss siya eh. Dalawa po ang boss niya, Malacanang at saka, at saka po yung DOTR. Oo. Pero kami po ay nakikipag-ugnayan pa rin po dahil ang ating kagalang-galang na Chairman Bigor, ang ginagawa po niya, tinitignan po niya kung ano po talaga ang maitutulong niya sa transport sector. Oo. Dahil alam niyo naman po, napakalaki pong papel ang transport sector sa ating lipunan o sa ating bansa po. Correct. So, Ricky Mampat. Oo. So, Kaboy, no, habang iniintay pa yung desisyon, kasi bago po itong gulo sa gitnang silangan, humingi na kayo ng provisional fare increase ng piso. Kasi, parang 10 linggo, sunod-sunod ang pagtaas po ng presyo ng diesel. Tapos ito nga, nangyari yung kagulungan sa Middle East, kaya sumipa po, no? Sabi nyo nga, 80 sa mga small players, pero pinakamura ang petrol. Itong 2 piso, so hindi pa po malalabas ng LTFRB kung pinayagan na ito kasi from 1 peso para makaagapay, 2 piso na lang po ang hinihiling ninyo para maging 15. Tingin ko po, pagka nagbigay po kahit 2 piso, tingin ko po yan pantay lang. Pantay lang doon sa nawala ng ating pong mga kasupiran dahil una-una ma'am, doon lang po sa piso, kung makapagsakay ka ng 30 passengers, 300 pesos na po yan. Ngayon, kung piso pa uli, mga 600 pesos po yung dyan, yun po sapat na. Sasapat po yun. Kami naman po, hindi naman humihingi ng sobra-sobra. Ma'am Pat, Ma'am Ricky. Dahil siyempre, naunawaan din po namin na yung ating mga mananakay, ang isang masakit nga lang po dito, sa nakikita po natin, pag ang dami na po nag-aabang na pag tumaas po ang pamasahe, ay domino effect na po ito na kung saan sasamantalahin na po ito, Ma'am Pat, Ma'am Ricky, ng mga negosyante. Yeah. At ngayon lang po, sa totoo lang, parang inano na po ito ng mga oil companies. Bakit po na sinasabi ko na sinamantala nila? May buffer stock naman po sila, nakuha po nila ng mababa. Ngayon po, binenta nila ng ang taas. The sun is dying. So, I met an alien. Together, we're gonna save the stars. Project Hail Mary. Mamasada. At wala pa po itong krisis nga sa langis. Ngayon po na talagang meron na pong krisis sa Middle East na nakakaapekto nga po sa ating gasolinang ginagamit. Meron na po ba kayong pagtatansya kung ilan po yung tumigil na sa pamamasada? Dahil syempre kawawa rin po yung ating mga mananakay o meron na pong tumigil na? Sa amin naman po, sa hanay po ng AltoDAP, wala pang nag-report sa akin na tumitigil. Kasi po, Ma'am Pat, Ma'am Ricky,
hindi naman po kami basta-basta rin makakatigil dahil unang-una po yung aming mga driver, medyo mga may edad na po. Ano po ang papasukin nilang trabaho? Ang nasanay na po kami trabaho ito pagmamaneho. Kaya po talagang magtsatsaga pa kami hanggat kakayanin po kahit po kakarimpot ang aming inuuwi, ay talaga pong tsatsagain namin para may pagkain po rin ang pamilya namin. At may naiuwi pa po panggastos ba kayo? Ayun ang tanong. May naiuwi pa ba lahat ng drivers ngayon na 'di ba? Napakatindi po ng presyo ng langis. Ma'am? Meron pa po bang naiuwi? Lahat Meron ng pa tsuper? naman po. Ang tingin ko po, nakakapag-uwi pa rin kami ng kahit na po mga 300, 400. Ang laking bagay rin po noon dahil pambili po namin ng bigas. Talaga lang pong mag-iipit kami ng sintron dahil unang-una, siyempre po, yung bilihin natin, kung ikaw naman po mampat, titigil. Kung ikaw nakakapag-uwi pa ng 300 o 400, Kesa sa wala. kahit pa paano po, malaking bagay pa to. May pambili ka pa ng bigas. Correct, oo. Magtipid ka na lang sa ulam. Oo nga. So Kaboy, ito naglabas po ang DOTR na ilalabas nila yung 3.5 billion po na fuel subsidy para sa mga PUVs, para po makatulong. Ito ba ay mas gusto kasi parang ang naalala ko ulit dito nung pandemya, 'di ba? Nagbigay po sila ng subsidiya sa mga jeepney drivers, pero nagkagulo kasi binigay yung mga iba sa operator, hindi naman po nakuha ng mga jeepney driver, and so on and so forth. Ito po, pag ilabas itong 3.5 billion na fuel subsidy, paano nyo gusto po ito maibigay? Paano ito makakatulong po sa inyo? One time, big time? 10,000? Nga po yung makikipag-ugnayan po kami sa LTFRB na para maibigay po ng maayos ito. Dahil nga kasi po, meron na pong gagawin ng LTFRB sa ngayon na paghahandaan na rin nila na para po talaga makuha. Kasi wala po tayong listahan ng mga driver sa Oo nga. ang meron rin po ng mga listahan, yung pangalan po ng operator kasi sila naman po yung nakarecord talaga, may-ari ng transmission dati. No? Correct. Kaya nga po ngayon, ang ginagawa po namin, mag-uugnayan po kami para ma-distribute po ng maayos. At saka Ma'am Pat, Ma'am Ricky, yung po doon po sa mga kooperatiba, wala po tayong magiging problema. Dahil kasi pwede po ang kumuha dyan, isang operator na lang, dahil nakapangalan po isa ko. Halimbawa po, 40 units, nakapangalan sa isang kooperatiba or korporasyon. Halimbawa po, yung korporasyon ko ng Autodap Transport Corporation, kung 40 units po, makukuha ko po lahat yan. Oo. Siguro po, ang magiging problema na lang dyan, ma'am, yung mga hindi sumama sa mga consolidated, Correct. yun po yung magiging problema. Oo. So, Kaboy, Opo. ito po, correct me if I'm wrong. So, humihingi kayo, yun na nga, kung maibibigay yung fuel subsidy, syempre maganda yon. Plus, yung karagdagang 2 piso po sa taas pamasahe. So, dalawa ba yan? O pagpipiliin lang kayo? Hindi pwede pareho. Either bigyan kayo ng fuel subsidy or pareho po. Kung ako po ang pagpipilian nyo, miss gusto po namin yung 2 piso, kung 2 piso po ang ibibigay. Pero hindi pa po tayo nakakasiguro. Oo. Dahil unang-una po, siyempre, babalansehin pa rin ng gobyerno natin yan. Correct. No? Pero kung hindi po maibibigay yung aming hinihingi kaagad, pwede pong pansamantala na ibigay nila yung fuel subsidy. Dahil kahit paano po, yung sa fuel subsidy, may ano rin po kami, maganda rin po magiging sa mga driver, no? Oo. Magkano ho ba yung fuel subsidy po ang tinitingnan po? Or ano pa ang alokasyon para sa pagkakaalam ko po, Oo. ang sinabi po yung pong more than 10,000 sa modern. Oo. Pero ang isang masakit po yung traditional, 5,000 lang yata po. Ha? Traditional 5,000 lang po? Oh, okay. Yes po. Oo. Yes Tapos, po. one time, big Kaya time lang ito. kaya kung Isang beses tutuusin, lang. ma'am, ilang ano lang po yan, baka mga 1 linggo lang yan. Oo. So, isang Dahil beses lang kasi kung umuupos ka po ng 30 liter Oo. a day, Oo. kapag kinuwenta mo po yung 5,000, Oo. Parang ano lang sandali yun. lang po yan. Oo. Wait, follow up ko lang, Kaboy, ito isang beses lang ibibigay, no? Itong fuel subsidy. Tama po kayo. Okay, sige po. O kaya mas gusto na nila yung 2 piso, Piso, na yeah, dagdag, oo, diba? at Kasi least at least ito longer. Oo. Yeah. Kaboy, so ito po, mayroon po ba tayong nakikinita na magkakaroon ng ulit na pagwelga?
ang transport sector laban po dito sa... Siguro po, Kasi para po maghanda rin po yung mga mananakay. Ma'am Ricky, no? Opo. Kung hahaluan pa po natin ganyan, sa panig ko po ng ALCODAP, sawa na po kami dyan, dinanas na po namin. Oo. Kami po yung unang-una talaga na talagang nag-i-strike nung araw, no? Oo. At isa rin po ako doon sa nag-paralyze na 95%. Correct. No? Nung kapanahon Naalala na kita, ng- Kaboy, ng sa panahon strike niya ni nun. Secretary Reyes. Opo, totoo Oo. po yan. Pero sa ngayon po, pagod na po at saka hindi na po panahon. Oo. Kasi ma'am, sa akin po, kung tama, o tingnan nyo lang po kung tama ako, kung mag-strike po kami, sinong pahihirapan mo? Mananakay. Oo. Di po ba? Siguro po, ano na lang, Mapektuhan din po namin ang driver namin. Oo. Kikita po ba sila pag nag-strike kami? Ano po, at paano kung hindi ibigay? Ano pong mahita namin? Wala rin. Kaboy, so ano siguro yung inyong panawagan or mensahe sa iba naman pong mga kasamahan ninyo na nagpaplano nga ng pagpoprotesta? Dahil ang balita ko po ay merong ulit na planong pagpoprotesta magaganap. Alam nyo, Ma'am Pat, Ma'am Ricky, hindi naman po lahat ng transport sector. Siguro po may ilan lang na transport na mag-i-strike. Pero ang tanong po, marami po pa po sila. Sana, marami pa po silang member. Kasi kalimitan po, bigyan ko po kayo ng sample, meron pong mga ibang na lumipat na sa akin, no? Yun po. Kasi yung pong iba naman, pumayag na rin po sila sa consolidation eh. Oo, Marami na po nagka-operatiba, Oo. ma'am. Oo. Kaya po kung pabayaan lang po natin sila, kasi siyempre po may kanya-kanya tayong prinsipyo. Kung ang prinsipyo po nila mag-strike, magkasuntukan na lang po kung gaano sila karami. Ganun lang po sa akin, ma'am. Oo. Kasi Kaboy, isa pa sa mga problema na nakikita namin, no, aside from itong presyo ng produktong petrolyo, nakausap namin last week yung mga sa Truckers Association, yung mga spare parts. So syempre, ito po, kayo mga jeepney drivers at operators, gumagamit kayo ng spare parts, yung mga gulong, 'di ba? O yung mga change oil or whatever, yung upkeep, yung maintenance. Ay, alam po natin, kung nagtataasan lahat, syempre kasama rin po 'yan. Paano rin po kayo dyan pagdating po sa aspetong yan? Ayun nga po yung siguro yung panawagan po natin sa DTI na ito po ay nananamantala talaga, ma'am. Kasi unang-una, minsan po ang nangyayari sa amin, halimbawa po, yung sinabi namin probationary increase. Tapos pag nagbaba kami, sila po, pag nagtaas, hindi na po magbababayan. Oo nga. Kasi ang sinasabi po, ang DTI po yung nakakaalam sa kanila. Sinasamantala po nila, ma'am, yan, kahit nga hindi po dapat magtaas, nagtataas na yan eh. Oo. Tama po kayo dyan. Dapat po yan ang mabantayan ng DTI, yung mga spare parts, mga gulong, baterya. Oo. Dahil po talagang isa po sa nagpapahirap sa amin yan. Hindi lang po napapansin. Pero ang dapat pong magbantay sa kanila ay ang DTI. Oo nga. Oo, Ma'am, oo nga. tama po kayo. Tama po kayo. Mabuti po nasabi nyo yan. Oo. Dahil kahit kami po, inis na rin sa mga kanila eh. Oo. So Dahil dapat talagang sobrang pagtataas nila. Oo, so dapat siguro Kaboy, aside from LTFRB kasi alam naman ni Vigor no kung ano naman talaga ang inyong hiling. So baka dapat humingi rin po kayo ng isang pulong kasama po ang DTI para ang hinaing rin ninyo tungkol dito sa mga spare parts, yung mga gulong, baterya, na esensyal, 'di ba? Para tumakbo po ang isang jeep ay mabantayan rin po nila, masasabihan rin nila po itong mga retailers na ito at manufacturers. Tama po kayo. Maganda po suggestion, no? Pag nakausap po namin ang ating kagalang-galang na Chairman Vigor, Oo. ay kakausapin po namin para po makausap namin ang DTI. Oo, si Secretary Chris Roque po yan. Sige po. Okay. Siguro po, Opo. ito po, dahil nga hindi pa nga tayo talagang completely napaplansya yung modernization na program natin sa jeepney, meron na po mga nagre-recommenda na i-considera po ng ating transport sector naman yung pag-shift po sa electric vehicles. Kayo po ba ay open dito? O Ay, ma'am, ganito po, no? nabanggit mo yung may electric. Opo. Ang ALCODAP po, kami po yung nagsasample na. May 3 pa na pong electric akong sinasample, no? Wow. Actually po, ginagamit na po namin ang rota po nito yung Binangonan Santa Lucia. Pero ang problema natin, ma'am, marami pa rin problema along the way. Personally, ako talaga nag-ayos ito sa 3 unit dahil kasama ako doon sa korporasyon na yon.
nahirapan din po kami. Ang nagiging problema po namin, sa ngayon ma'am, tumatakbo na yung unit namin. Yung sinabi ng manufacturer sa amin na 180 kilometers, hindi po nagiging 180 kilometers. Pag tumakbo po kami ng alas 5, alas 11 lang po, wala na kami, tigil na kami dahil Ganon? yung lobat na po kami. Oh, saan gawa po yung Egypt na yan? Sa China? Dito po, yung basics, no? Yung eco. Eco? Ano yun? Pero Local? ang nangyari po dyan, ma'am, Oh. ang gagawin po namin sa ngayon, malaki rin pong halaga, magpapakabit na po kami ng fast charging station. Charging Sa station. garahe namin at sa terminal namin. Oo. Parang Pero ano po, susceptible masyado malaking sa ano. pera po, milyon din pag nagpakabit ka, ma'am. Ay, pero Kaboy, itong Egypt ba, ano yan, local o made in China? Nung binili nyo ba yan, meron bang warranty yan na, o di dapat, kung sabi nga nila, 180 kilometers dapat ang itatagal. Sabi nyo nga, alas 11, ano na, kumbaga, wala nang hininga. Oo. Paano po yun? May warranty ho ba yan? Kasi tatlong... Meron po, ma'am, meron po. At saka meron pong pinirmahan nito sila sa amin na yung pong yung pang may tawag po doon yun po, pero inaayos na po namin. Kasi siyempre po, ma'am, itong mga electric na to, talagang baga sa parang po to, parang experimental pa rin ito, Correct. no? Oo. Ito po, kaya nga po ako, nag-testing ako nito. Pero marami pa po sigurong dadating na mga electric na dapat po ang gawin ng itong mga electric na to, pwede pong dapat mga 500 kilometers yung tatakbuhin para maghapon na, ma'am. Oo nga. tignan mo. O sige, Kaboy, nako, kami po ay babantayin po natin. Kasi lahat po tayo, apektado po dito, no? Dito po sa krisis na nangyayari po sa gitnang silangan. Sana po ay matigil na para back to normal, para po lahat po tayo ay maka-adjust na ulit sa ating nasanayan na pamumuhay. 'Di ba? Hindi na kailangan masyadong mag-alala. Parang survival mode tayo lahat Oo, ngayon no? Tsaka yung anxiety na hindi mo alam kung gaano katagal ito, anong mangyayari susunod. 'Di ba? Maraming salamat po, Kaboy. Ingat po kayo parate. Salamat po, Kaboy. Ay, tama po. Kahit maraming salamat po sa inyong dalawa at mabuhay po kayo. Mabuhay rin po kayo. God bless po kayo sa inyo. Ayan po, ingat po si Kaboy Vargas, presidente po ng Altodap. At ang oras, alas 9:20 na po ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita. Ricky Girl. Kinwestiyon po ni Senador Rodante Marcoleta ang pamumuno ni Senador Panfilo Ping Lacson sa Senate Blue Ribbon Committee dahil sa pagkakaantala at tila paglilihis umano ng investigasyon sa anomalya sa mga flood control projects. Sa kanyang privilege speech, binigyan diin ni Marcoleta na 7 buwan na ang nakalilipas mula nang simula ng komite ang investigasyon, pero hanggang sa ngayon ay wala pa rin natutukoy ng mga malalaking personalidad na dapat managot sa malawakang korupsyon. Narito po ang pahayag ni Senator Marcoleta. Hanggang kailan po itong tahasang pagharang sa katotohanan, Ginoong Pangulo? Ano na po ba ang nangyari sa makulay na kasaysayan ng Blue Ribbon Committee na sa mahabang panahon ay tiningala at nagsilbing isang bantayog sa pagtukoy at pagtutok sa mga katiwalian at pagdarambong na nagaganap sa ating burokrasya? Sinabi rin ni Marcoleta na kapansin-pansin na nahihinto at nalilihis ang direksyon ng investigasyon tuwing mababanggit ang pangalan ng mga matataas na opisyal, kabilang sila dating Speaker of the House Martin Romualdez at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pino na rin ni Marcoleta na hindi ipinatatawag sa investigasyon ng mga personalidad na nabanggit na ilang resource persons kagaya ni na Justice Department's Undersecretary Jojo Cadiz, Presidential Legislative Liaison Office Head Undersecretary Adrian Bersamin at dating Executive Secretary Lucas Bersamin na pwede daw direktang mag-ugnay sa matataas na opisyal. Narito po muli si Senator Marcoleta. Ang dami pong dapat inimbitahan upang linawin at maimbestigahan ang bagay na ito. Sa Yusek Jojo Cadiz at ang kanyang driver, ang mga opisyalis ng korporasyon na may-ari raw ng bahay, si Nelson Go na dami raw ni Martin Romualdez sa nasabing korporasyon, ang security agency na bantay sa nasabing lugar upang makuha ang logbook ng pagpasok at paglabas ng mga sasakyan noong December 2 at December 5, 2025, o kaya ang CCTV footages para makilalang ganap ang mga sasakyan at drivers. Binaliwala rin daw ang testimonya na 18 nagpakilala ang mga dating Marines na naging tauhan umano ni dating Congressman Zaldico.
Sinabi po ng mga ito na nautusan sila maghatid na mali-maletang pera sa ilang personalidad, kabilang na si Pangulong Marcos sa Ilocos Norte. Sa halip na ipatawag sa investigasyon, ang mismong chairperson pa umano ng Blue Ribbon Committee ang unang komisyon at nagpahayag ng alinlangan sa pahayag ng mga sundalo. Narito po muli ang pahayag ni Senator Marcoleta. Kaya ang tanong, ano bang kinakatakutan ng chairman? Ano na po ba ang nangyari sa pagsunod sa ebidensya? O piling ebidensya lamang ba ang susuriin at ipipikit na lamang ang mata sa iba? Naghanap po ng kasagutan ng mga mamamayan. Hindi po bukas, hindi po sa makalawa. Ngayon na po, Ginoong Pangulo. Bumuelta naman si Senator Lacson sa mga banat ni Marcoleta. Nagsimula raw si Marcoleta na magtanim ng galit sa kanya. Simula nang masupalpal niya ito sa issue ng impeachment ni VP Sara Duterte. Inakusahan din ni Lacson si Marcoleta ng pagkakaroon ng koneksyon sa mag-asawang kontraktor na sina Sara at Curly Discaya. Tinukoy ni Lacson na may kamag-anak si Marcoleta na direktor ng Stronghold Incorporated and Milestone Guarantee, mga insurance company na nagbigay ng insurance bond sa mga Diskaya. Inungkat din ni Lacson ang umano'y hindi pagdedeklara ni Marcoleta sa pangalan ng kanyang mga campaign contributors sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures na isinumite sa COMELEC. Narito naman po ang pahayag ni Senator Lacson. But when he was issued a show cause order by the COMELEC, he tried to backtrack on his arguments by saying that he received those contributions when he was not yet a candidate. Pero nakakatawa, Mr. President, wala nang mas lilinaw pa sa sariling pag-amin ni Senator Marcoleta. Tumanggap siya ng pera para magkaroon siya ng utang na loob sa mga taong yon. Isang maliwanag na admission against interest, ang sabi nga ng mga abogada, na dahil dito ay shoot siya sa balde sa kasong indirect bribery under Article 211 ng Revised Penal Code dahil member siya ng House of Representatives ng panahon na yon. Tinukoy rin ni Lacson ang pahayag ni Marcoleta, kaugnay naman po sa Kalayaan Island Groups na kapareho daw ng laman ng website ng Ministry of Foreign Affairs ng China. Sa interpellation ni Marcoleta, iginiit ito na hindi sinagot ni Lacson punto por punto ang kanyang mga tanong sa kanyang privilege speech, pero personal daw na inatake siya ng senador. Kaagad namang sinuspinde ni Senate President Vicente Soto III ang sesyon nang maupunta sa kanya sa iba pang paksa ang debate ng dalawang senador. Okay. So, ayan panawagan ulit. Ayan sa nga Philippine Arena na lang. Oo, si Tito Sen na lang ang referee. Sabi ni Joey kanina, si Yusek Claire. Sabi ko, hindi pwede si Yusek Claire. Siyempre, may bias yan. Siya yung round girl. Round girl. Okay. Sa ibang balita, dito naman, pandaigdigan na balita, pinag-aralan na po ng Estados Unidos ang mga paraan para ligtas na maihatid ang mga barkong pangkalakalan na dumaraan po sa Strait of Hormuz na isa sa pinakamahalagang rutang pandagat sa mundo. Ayon po kay U.S. Joint Chief of Staff Chairman Dan Kane, kasalukuyang sinusuri ng Pentagon ang posibilidad ng pag-e-escort sa mga barko para maprotektahan ang mga ito sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon. Karaniwang dumaraan sa Strait of Hormuz ang humigit kumulang 20% ng supply ng langis at liquefied natural gas ng buong mundo. Pero ayon po sa datos ng United Nations, halos 97% ang ibinagsak ng traffic ng mga barko sa lugar mula nang sumiklab ang labanan noong February 28. Kapag nagpatuloy ang kaguluhan, maaring tumaas ang presyo po ng langis at lumala ang krisis sa gastusin ng pamumuhay, katulad po na nangyayari matapos sumiklab ang digmaan sa Ukraine noong 2022. Maari rin itong makaapekto sa seguridad sa pagkain dahil halos 1/4 or 1/3 ng supply ng pataba sa mundo ang dumaraan rin sa Strait of Hormuz. Nagbabala naman po ang Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran na maaari nilang paputukan ang mga barkong dadaan sa lugar. Simula nang magsimula ang labanan, hindi bababa sa 11 barko na ang naiulat na inatake. At bukod dito, tumaas na po ng hanggang 300% ang insurance premium para sa mga barko, dahilan para lalo pang mabawasan ang dumaraang sasakyang pandagat. Grabe, no? Ayan na, tuloy-tuloy na, pati insurance, 300%. Samantala, sinabi po ni Donald Trump na magbibigay ang Estados Unidos ng proteksyon sa mga oil tanker na dadaan sa Strait of Hormuz.
At ayon naman po kay France President Emmanuel Macron, may plano ang ilang bansa sa Europa, kasama po ang India at iba pang estado sa Asia, na magsagawa ng magkasanib na misyon para maprotektahan ang mga barko kapag natapos na ang labanan. Nagpadala na rin po ang France ng ilang barkong pandigmaan sa mga karatig na rehiyon. Nauna na pong naranasan ang kahalintulad na problema sa rehiyon ng harangin ng Houthi movement ang mga barkong dumaraan sa Red Sea at sa Bab el-Mandeb Strait. Dahil dito, napilitan po ang maraming shipping company na dumaan po sa mas mahabang ruta sa paligid na ng Africa. At bagamat sinubukan ng Saudi Arabia at ng United Arab Emirates na magtayo ng mga pipeline para makaiwas sa Strait of Hormuz, limitado pa rin daw ang mga alternatibong ito at maaari ring maging target ng mga pag-atake. Ang solusyon dyan, tigil na. Oo nga. Give Diba? peace a chance. Give peace a chance. Na maski na i-escort mo yan, what is that? That's not 100% guarantee na hindi kayo atakihin rin ng Iran missiles. Maski na may US na mga defense escort, ship, escort, diba? Pero hindi lang yan ha, may lumabas na balita na nagsimula na magtanim ng mga mines ang Iran sa Strait of Hormuz. So hindi na lang kailangan ng missile. Hindi land mines, water mines. Kasi imagine, yung pumalit sa kanilang supreme leader, yung anak. Yung anak, di ba? Ni Khamenei. Ilagay mo ang sarili mo sa kanyang posisyon. Na wala yung kanyang tatay, nanay, Oo. mga kapatid sa loob ng 7 araw lamang. Grabe, so no? ngayon, parang may personal siya siguro na vendetta din, di ba? Yes, oo. Bukod pa sa, syempre, sa kanilang ideolohiya, kailangan niyang protektahan yung sa tingin niya ay kanya. So gagawin niya lahat. Kaya kung ikaw ba ang shipping line, daraan ka pa ba? Hindi Alam na. mo may mga mines, alam mo may mga missile, Why risk it, di ba? Okay. Anyway, sa ating balitang pulis po naman, patay na natagpuan ang isang negosyante at ang kanyang kaibigan sa Penaranda, Nueva Ecija. Ayon sa pulisya, nakita ang dalawa na may tama ng bala sa may leeg sa loob ng isang kulay pulang Toyota Wigo na iniwan sa isang farm sa barangay Sinasahadjan. Silunog din ang dalawang biktima at ang sasakyan. Ayon sa Nueva Ecija Police, nagpaalam ang babaeng negosyante sa kanyang pamilya na makikipagkita siya sa mga posibleng buyer ng kanyang apartment building na nagkakahalagang humigit kumulang 18 million pesos. Bago ito naihatid pa ng negosyante sa paaralan ang kanyang 9 na taong gulang na anak. Ayon sa mga kaanak ng negosyante, pinakiusapan nito ang kanyang kaibigan na isang rescue officer na samahan siya sa pagmamaneho. Hinihinalang nakasama din ng mga biktima sa sasakyan ang dalawang sinasabing buyers. Ayon sa pulisya, may mga persons of interest na sila, kabilang ang dalawang sinasabing buyer na huling nakitang kasama ang mga biktima. Nakakatakot naman to. Tandaan mo yung dati, di ba yung police officer na nagbebenta, may binibenta rin na sasakyan. Pati yung anak niya, di ba? Anak, ayan na naman, ito na naman. Ako, ingat-ingat talaga tayo. Parang bili ka na lang siguro sa sa mga car trusted dealer. car dealer. Total naman, marami na sila ngayong mga promo, di ba? Oo. Ito naman ako, maganda itong ating balita ngayong na Wasakan Wednesday. Hindi naging wasakan. Dahil po, magandang balita, dahil po si Ellen Adarna ibinahagi ang kanyang early summer trip at pinasalamatan ang nag-iisang John Lloyd Cruz at ang nobya niya na si Isabel Santos. Nagpasalamat po ang actress at celebrity mom na si Ellen Adarna kina John Lloyd Cruz at sa girlfriend nitong si Isabel Santos matapos ang kanilang masayang summer getaway sa Palawan. Sa kanyang Instagram post, ibinahagi po ni Ellen ang ilang larawan mula sa kanilang bakasyon kung saan makikita ang napakagandang tanawin ng resort at ang masasayang sandali kasama ang kanilang mga anak. Kalakip ng mga larawan ng isang taus-pusong mensahe ng pasasalamat ng aktres. The vacation we all needed, cleansed by the sea and blood moon and far away from all the noise of the world, sabi po ni Ellen. Pinasalamatan din niya sina John Lloyd at Isabel sa pag-iimbita sa kanila sa 5 araw na bakasyon kahit 1 araw lamang daw ang naging abiso. Thank you, John Lloyd Cruz and Isabel Santos, for inviting us on this 5-day getaway in paradise with only 1 day's notice. To many more memories like this, dagdag paan niya. Agad naman bumuhos ang mga positibong komento mula sa mga netizens at ilang celebrity friends na nagpahayag ng tuwa sa kanilang bonding. Ang naturang bakasyon ay kasunod ng naging pagbubukas ni Ellen tungkol sa maayos nilang co-parenting setup ni John Lloyd. Ibinahagi rin ng aktres kung paano siya inalok ng tulong ng aktor nang lumipat siya ng bahay. Ayon pa kay Ellen, kusang nag-alok si John Lloyd na tumulong sa anumang kailangan nila.
may isang anak na lalaki, sina Ellen at John Lloyd, na si Elias Modesto. Samantala, may anak ding babae si Ellen kay Derek Ramsey na si Liana. Sa kasalukuyan po, nasa isang relasyon si John Lloyd Cruz kay Isabel Santos. Di ba maganda yan? Oo, dapat Di ba? ganyan. Co-parenting, Oo. hindi nag-aaway. Kasi at Oo. one point, nagmahalan kayo. Oo. Di ba kaya nga kayo nagkaanak? At ang cute-cute ni Ang cute Elias. nga. Ang Bakit taba-taba. ba sila naghiwalay ni John Lloyd? Ano ang marites mo dyan? Alam mo naman. Ewan Kasi ko. tignan mo naman, tignan mo, at least napakaganda ng relasyon nila. Yes. At saka mukhang mabait si Si John Lloyd si bilang JL, tatay. parang Oh, mabait. si Idan, di ba? Yan ang Oo. kanyang nickname. Si Idan yung... Si John Lloyd, si that's John his Lloyd is nickname. Idan. Yes, oo. Mukhang napakabait niya. Yeah, tsaka yung sabi ko nga yung gentleman. anak, si Ang cute Elias. Kamukha na ni John Lloyd. Nakikita mo yung wavy, yung kulot-kulot yung buhok. Tapos para siyang chubby version ni John Lloyd. Pero how nice that is, no? And sabi, ay ako naman, kung ganyan. ibibitahin rin ako ni John Lloyd, maski na 1 day's notice, maski na 30 minutes lang, sasabay ako, sasama So, ako. iiwanan mo ako dito. Iwanan Paano ko kita. sabihin sa'yo ng alas 5 ng Oo, umaga? wala akong pakialam sa'yo. Sasama ko kay John Lloyd. Ka Nelson Lubao. Hihilahin kita. At ang oras, alas 9:33 na po ng umaga. At ang oras na ito hatid sa atin na ba ang nagbabalik? Salem Bed, bringing comfort to Filipino homes for over 50 durable years. Salem Bed, ang hari ng tibay. Ang oras muli, alas 9:34 na po ng umaga. Sa aming pagbabalik na ko, makakausap po natin si Miss Annie Suazo Lunyo. Siya po ang presidente po ng Integrated Midwives Association of the Philippines. Very interesting ito. Kasi in this day and age, no, marami pa rin palang mga midwives. Magugulat kayo. Magugulat ka at may kakulangan ng mga midwives. Oo. So yan, pag-uusapan natin yan sa pagbabalik po ng ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Oras! Alas 9:36 na po ng umaga at ang oras na ito hatid sa atin ng Memo Plus Gold. Makakalimutin ka na ba? Yung bag, cellphone o pinamili mo, naiwan mo kung saan-saan? Sa school, nag-review para sa exam pero nalimutan mo na agad ang iyong pinag-aralan? Huwag tiisin ang pagiging malilimutin. Mag-Memo Plus Gold araw-araw. Ang Memo Plus Gold ay isang herbal supplement na gawa sa 100% pure and natural Bacopa monnieri na pagtibay sa clinical studies na makakatulong na pagbutihin ang memorya at concentration. Pagbawas ng stress para laging focused at mentally alert. Memo Plus Gold. Iba ang brainy. Available sa mga butika, Mercury Drug, Shopee at Lazada. Oras muli, alas 9:37 na po ng umaga at kasama na po natin sa linya si Miss Annie Suazo Lunyo. Siya po ang presidente po ng Integrated Midwives Association of the Philippines. Magandang umaga po, Miss Annie, and welcome po sa ASPN. Good morning, ma'am. Good morning po, Miss Pat and Ma'am Tracy. Oh. Thank you for this opportunity of giving us this time in your segment, ASPN, in behalf of our Executive Director of the Integrated Midwives Association of the Philippines Incorporated. Ayan, good morning po. We're celebrating month. March is the International Month for Women po, no? At syempre, bibigyan natin recognition itong ating mga dakilang mga midwives. Kasi po, talagang kayo ay may importanteng role, no, na ginagampanan po sa ating bansa. So, umpisahan po natin, gaano kahalaga ba ang mga midwives po? Lalo na po dito sa ating bansa. Ma'am Patty and Ma'am Ricky, mahalaga talaga ang mga midwives, lalo na sa bansang Pilipinas. Dahil sa kami ang pinakamalapit na mapuntahan ng mga tao sa komunidad, lalo na ang mga sanggol, mga buntis, na aming pinangangalagaan sa community po. Oh, okay. Ma'am, so gaano po kahalaga po ang midwives nga po sa atin, di ba? Natanong na po natin yan. Pero alam na po, nung bata kasi ako, Patpi, mas naririnig ko yung midwife. Oh, may midwife dyan, dito sa center, may midwife sa ospital. Pero ngayon po, parang hindi ko na sila masyado naririnig. Maliban na lang kung ako po ay pupunta sa probinsya. Ayan, uso pa rin po yung mga nagpapaanak ng mga midwives. Meron na po ba tayong kakulangan ngayon sa midwives kahit na napag-usapan na po natin kung gaano sila kahalaga? Ma'am, sa totoo lang, every year, may 3,000 plus na midwives na pumapasa sa board exam. Kaya,
kung sasabihin natin, tamang-tama lang na marami tayong mga midwives dito, kaya lang hindi mabigyan ng masyadong opportunity, hindi sila nagtatrabaho as midwife. Ang iba naman, pumupunta sa labas for a greener pasture. Pero kung tutuusin, marami talagang midwife na dito sa Pilipinas. So sapat na po yung mga midwives halimbawa natin, halimbawa lalo na sa mga probinsya? Sa mga probinsya, lalo na sa mga geographically isolated areas, syempre, konti lang doon kumpara sa urban. Sa rural areas, kaunti lang. Kasi nga, dahil sa mga opportunities na kaunti lang ang sahod, walang masyadong mga benepisyo, at walang budget ang mga LGUs na maglagay ng mga midwife doon sa mga areas na kailangan ang serbisyo namin. Oo. So ano kasi, Miss Annie, no, ang nakikita ko kasi sa mga midwives, sila po talaga ang pwedeng pumuno sa kakulangan ng mga ospital, lalo na sa mga far-flung na mga baryo, no, na walang mga clinic, wala mang, kumbaga parang health center na lang. Kumbaga itong sabi niyong 3,000 na midwives, kayo ba ay nakakalat na pwede niyo pong, you can cover the whole country? Or talagang, kumbaga, mas concentrated sa NCR, may kakulangan talaga ng malaki sa Mindanao. May nakikita ho ba kayong parang ganyan na hindi siya evenly distributed? Sa ngayon kasi, itong mga bagong pasar ng board exam, andun from all over the country yan po, ma'am, from Region 1 to Luzon, Visayas, Mindanao. They were accepted by the Department of Health kasi mayroong deployment po ang Department of Health, meron silang programa na mag-cater, mag-hire ng mga RHMPP para doon specifically sa mga isolated areas na kailangan ng serbisyo ng mga midwife. Oo. Kasi sila lang talaga ang may kapasidad. Kasi kung aagad tayo sa mga local government unit, mahirap lang talaga, kaunti lang yung ma-hire nila at saka palaging job order at wala sa plantilla. Ito naman sa deployment po ng Department of Health, kahit saang sulok ng area from Luzon, Visayas, Mindanao, nilagyan nila ng mga midwife na yun ang palaging frontliner when it comes to maternal and child health newborn care po. Oo. Kasi aside po from giving birth, no, yung helping yung panganganak, ano pang mga ibang mga expertise po pagdating po ng midwife? Kaya po nila, syempre, I'm assuming parang mga first aid, di ba? Kasi nag-aral na rin yan ng kumbaga, siyensya. So, yung kung specialty nila po ang nagpapanganak, ano pa yung mga iba po nilang kayang gawin po? Aside, mayroon po kaming servisyong primary healthcare. So, sa papaanak, pag-alaga ng buntis from prenatal, antepartum, postpartum, and newborn care, meron po kaming servisyong primary healthcare, like family planning counseling. Nagbigay po kami ng edukasyon sa mga buntis, sa mga mama, sa far-flung area, para naman makontrol natin yung population na kung hindi agad-agad susundan yung PG. Immunization from newborn, from newborn, pregnant, sama na din dito yung mga bata, teenage, adolescent, at hanggang senior. Nag-cater po kami hanggang senior dahil meron namang mga vaccines na pwedeng ibigay ng mga ganyang edad. So, wala talagang limit kami from newborn up to senior. At saka, health education, like nutrition. Lahat yan binibigay naming mga counseling na dapat nandyan yan as skilled provider for being a midwife. At saka train po kami ng BIMO, Basic Emergency Obstetrics, na kailangan talaga minamaster namin kasi buhay ng ina at sanggol ang inaalagaan namin. Okay. Ma'am, sa ibang bansa po ba na banggit nyo nga na they're looking for greener pastures, ibig sabihin, nagkakaroon tayo na tawag na brain drain, ano? Dahil nga mas maganda siguro yung pasahod sa kanila sa ibang bansa, mas maganda yung mga benepisyo nila.
I'm just curious po, ano po yung pinapasukan nila doon? Kasi alam naman natin, halimbawa may mga doktor dito, tapos pumapasok na ibang trabaho pagdating na sa ibang bansa. Meron din po bang demand para sa midwives sa ibang mga bansang ito? At ano po yung talaga nagiging trabaho naman ng mga nag-aral nga dito, pumasa ng board, pero nagtrabaho sa ibang bansa? As of now, ma'am, kasi kaya nga pina-upgrade namin yung kurso namin from 6 months, 18 months, hanggang 1.5 and 2 years. Ngayon, ginagawa na namin 4 years degree po. Nagiging instead diploma of midwifery, mayroon ng Bachelor of Science midwifery na kailangan nating ipasok para pagdating nila sa labas, midwife yung position nila. As of now kasi, ang mga midwife doon ay yung position ng open is for caregiver. At kung meron naman tayo dito sa Asia, meron nga din mga midwife sa hospital po na nagtatrabaho. Pero aside from that, are going to upgrade really our profession to become a bachelor's degree. So ngayon, as of now, pasok na kami sa Bachelor of Science in Midwifery po. Okay. So ma'am, paano siguro natin, ayaw naman natin yun, na tayo po ay nagpaaral dito sa Pilipinas. Kumbaga, tsaka I'm sure sila rin po gusto nila maglingkod. Marami sa kanilang gusto maglingkod din sa mga kababayan nila dito. At ayaw nila iwanan ang kanilang mga mahal sa buhay. Ano po sa tingin nyo yung pwedeng gawin po ng ating gobyerno para pumapalakas yung midwifery dito sa Pilipinas at hindi na kailangang maghanap pa ng ibang oportunidad? Sa ngayon po, nilalakad na namin ang amendments for RA 7392 na kailangan ang pasok ang midwife kasi noon grade 9 lang ang salary ng mga midwife kaya lumalabas sila at naghahanap ng malaking sahod. So ngayon, sa amendment po namin for the RA 7392, salary grade 30 na po ang hinahangad namin na bungad na salary ng mga midwife in public and private institution po. SG13. Magkano po yung SG13 po? Compared po sa... Nasa 40,000 na po. 40. Kumpara po sa grade 9, magkano po yung salary grade po 9 noon? 21,000 po. So pero hindi pa po effective itong salary grade 13. Ito po lang ang inyong request. So yes, yan po ang request namin po. So kasalukuyan, tinatanggap pa rin po ng mga midwives salary grade 9 pa rin. Yes po. Nako, so ang laki ng ano. May mga local government unit po na nagbibigay din po ng salary grade 11. Pero hindi lahat. Depende po yan sa area po na yung malalaki. Pero yun ang talaga, grade 9 ang talaga ang pasok namin as of now. In general. So, Miss Annie, ito po, parang ang daming mga hamon po, no, na kinaharap po ng ating mga midwives po dito. And yung suporta naman po ng gobyerno, ay nakikita nyo naman po ba? Or talagang kulang na kulang pa? Sa hamon po ng profesyon namin, nagpapasalamat kami sa Department of Health. Meron silang deployment program for the midwives, yung rural health midwives, yung mga RHMPP. At sana naman po, dagdagan naman po ng plantilla position sa mga local government unit para hindi nalalabas yung mga midwife outside our country. Kasi gusto ko mayroon din naman pong mga scholarship program na binibigay ang gobyerno sa pag-aaral ng midwifery. Lalo na ngayon na BSM na po yung midwifery profession namin. Kasi I'm very much aware po, ma'am, kapag kayo po, ang mga midwife po ay nagtatrabaho sa LGU, contractual po siya. So magandang ideya po yan na gawing plantilla po yung mga midwives. Now, my question po ngayon is, paano po yung contractual nga? Halimbawa, hindi nila itutuloy dahil nga mababa yung sahod, wala silang benepisyo. Paano po yung mga inaalagaan nilang halimbawa mga buntis, tapos iiwanan na lang nila? How does it affect maternal health po? Yun nga, kasi ngayon, sa sitwasyon na ganyan, mayroong mga midwife na hindi na talaga kaya dahil sa maliit ang sahod, na gumagawa sila ng mga birthing clinic po. A birthing clinic for the private institution na pasok pa din yung kwalifikasyon namin na mag-manage na isang birthing clinic para doon pupunta yung mga
mga pasyente na hindi na kayang makapunta sa mga local government units, sa mga health centers. So mayroon tayong mga birthing clinic all over the country na nag-aasikaso ng mga buntis at mga sanggol Oo. sa komunidad. So Miss Annie, itong mga birthing clinics, no, kung saan yung mga midwives, kadalasan po doon po sila nagtatrabaho, yan ba ay covered ng PhilHealth? Yes po. Oo. Billing balance po, covered po sila ng PhilHealth. Oo. Kaso lang talaga, they will have to complete the requirements of the Department of Health na mayroon silang license to operate and PhilHealth accredited. Aside from that, binibigyan pansin din ng PhilHealth yung family planning services na binibigyan din nila ng mga packages. Packages na kailangan ding makukuha ng mga birthing clinic para maka-surpass naman sa mga pangangailangan at ma-maintain nila ang clinic nila. So, pag ikaw ay pumasok sa isang birthing clinic, PhilHealth coverage mo, hindi yan yung zero balance billing. Hindi po yan, may out of pocket talaga po ang mangyayari po dyan. Zero balance billing po talaga. Zero? Zero balance billing. Oo. Opo. Oh, okay. Oh, very good. Oh. So, Kaya maraming pumupunta dahil conducive na yung hospitals. At saka may naman kaming criteria na mga low-risk pregnant mother na kailangan namin yung normal lang talaga ang pwede namin i-cater sa birthing clinic. At saka meron kaming backup doctor, OB at pediatrician in case of emergency na bago i-refer namin yung pasyente sa next facility na CMOC or BMOC, na-check sila ng aming OB backup doctor at pediatrician. Oo. So just to clarify, Miss Annie, no, ang mga midwives, lang yan, assuming talaga na normal birth delivery, no? Hindi pwede silang gumawa ng cesarean, no? 'Di ba? Hindi talaga normal birth lang talaga. delivery lang O kaya may backup kayo na doktor kung sakali magkaroon ng health emergency. This might sound like a stupid question, but I'm going to ask. Sharing ng sabon? Sharing din ng iyo. Not on my wash! Safeguard Body Wash. Walang sharing ng iyo. Pwede sa buong pamilya. Healthy skin feel, kills germs and deep cleans. Shared iyo? Not on my wash. Use Safeguard Body Wash. Meron na po marami na. So baka palitan na rin yung title, hindi na kayo midwives. Mid-spouse. Mid-spouse. Mid-spouse, para general na lang. No, I was always curious eh. Sabi ko, kasi syempre yung mga nababalitaan ko lang, mga babae na midwife eh, di ba? Kasi syempre, di ba, pag ikaw ay nanganganak, mas komportable ka na babae rin ang tutulong. Although ako, mas prefer ko talaga male doctor. Kasi sabi, talaga? Ang OB mo ba dati? OB-GYN ko parati lalaki. Kasi sabi nila, yung babae, alam nila na yung threshold ng pain ng babae mataas. Kaya talagang kaya mo yan, kaya mo. Eh, yung lalaki, hindi nila alam. Konti ganun, sorry daw. Sorry. So, mas magaan daw yung kamay ng doktor. Well, yan ang sinasabi. But anyway, you were asking. Ako naman po, Doc, kasi recently po, may mga binibisita ako probinsya, may nakikilala po ako mga buntis, ayan. So, medyo takot pa rin po sila na mga anak sa mga rural areas. Sa pagsasaliksik ko, nasa 50 to 60 million po yung populasyon sa rural areas po dito sa Pilipinas. No? So, for me, malaki po yun. Kung ikukumpara po natin sa sinasabi nyo nga, na 3,000 na mga board pastors kada taon. Kalahati pa dyan siguro, alis pa rin yan ng Pilipinas para maghanap ka ng greener pastures. So, I think po personally, kung titignan ko po yung datos, hindi po siya sapat. Paano po natin siguro may engganyo pa yung ibang mga estudyante, lalo nga po ngayon, magsa-summer na, yung iba gagraduate na, hindi pa rin nila alam kung ano yung gusto nilang pasukin na kurso. Kayo po ba, ini-encourage nyo pa rin po yung mga kabataan na siguro tignan naman, to explore kung baka para sa kailangang midwifery? Yes po. Sa grade 12 po ng high school, senior high school, pumunta kami, nagbibisita kami, kasi meron silang activity for inviting all professionals in their area
para makapagbigay alam kung ano yung profession at saka makapagbigay naman ng idea yung mga graduating student ng senior high school kung ano talaga, lalo na ngayon na ang gobyerno na natin nagbibigay ng scholarship program for BS Midwifery. At pagkatapos doon, sure ball, pag pasok sila, andun na yung deployment program ng Department of Health. Kaya masarap talaga kasi talaga natin yung pagiging midwife namin na hanggang ngayon, kahit na senior ka na, ay yung feeling mo na mag-alaga ng baby, mag-alaga ng buntis, at sa komunidad, andun pa rin. Andun pa rin yung feeling namin na talagang tender, loving care at passionate sa lahat ng mga constituent at accommodating sa lahat ng mga pasyente. So, Miss Annie, gaano katagal ba yung isang kurso ng midwifery? Isang Sa taon? ngayon po, 4 years meron pa rin? tayong 2 years. BS na. Tapos, mayroon tayong bridging, ladderization program for 2 years para maging Bachelor of Science yung midwifery na naging diploma. So, may 2 years pa kaming pag-aralan. Additional. Pero by 2027, yun ang unang papasaran ng board exam na 4-year course na BS Midwifery, straight na po yun. Wala na pong bridging at wala na pong ladderization yun. Kaya yun lang talaga ang maganda kasi masarap kung yung passion mo talaga, yung sarili mo talaga na yan ang kursong kukunin mo para tagapangalaga ng komunidad. Correct. Talagang kailangan namin maengganyo yung mga senior high school na pasok kayo. Enroll kayo ng BS Midwifery kasi lahat ng schools, 200 plus schools of encourage to midwifery sa buong Pilipinas. Nandyan yun yung kurso ng BS Midwifery po. BS Midwifery. Something to consider naman, Alternative. So, hindi lang pala pang mga babae, hindi discriminating. Akala Pero ko, alam ko na ba't midwife? Kasi sabi nga ni Madam, sabi niya yung may TLC, ang sarap ng pakiramdam mag-alaga na. Because alam mo naman, ang mga wife talaga. Sabi nga ni Ka Nelson, nanonood ako sa inyo haligi. Hindi, haligi. Pwede na haligi, pero ilaw ng tahanan. Ayan, kaya nandun yung pagmamahal ng mga wives. Maraming salamat po, Miss Annie. Very interesting po, no? At saka informative po ito naging diskusyon po natin. At sana nga, marami pong maengganyo po, babae man o lalaki man, mag-enroll nga sa BS Midwifery sa susunod na school year. Ito po, pagpasok po ng 2026. Parang hindi lang 3,000. Diba? Every year, dumami pa yan. Okay, maraming salamat po, Miss Annie. Thank you very much po. Thank you very much sa ESPN. Ayan po si Miss Annie Suazo Lunyo, ang presidente po ng Integrated Midwives Association of the Philippines. At ang oras, alas 9:57 na po ng umaga. As Kings Empire Corporation celebrates its 7th anniversary, may 1 milyong pasasalamat raffle promo ang handog para sa inyo. Kings Empire Corporation 7th anniversary celebration. 1 milyong pasasalamat, balik lakas, balik sigla, hatid ay pag-asa at saya Raffle Bonanza 2026. 5 lucky winners po ang mananalo worth 1 million pesos po in cash prizes ang ipamimigay. Plus 21 consolation prizes, makakatanggap po ng business package mula po sa Kings Empire Products. Bilang pasasalamat sa 7 taon ng tiwala at suporta, ito po ay para sa inyo. Kaya bumili na po ng Kings Herbal Plus, Empire Coffee at Scents by Savalgar. Promo runs from March 3 to November 30 with a grand draw on December 8, 2026. Para po sa karagdagang katanungan, bisitahin lang po ang kanilang official Facebook page, ang REH Kings Empire Corporation o ang Kings Herbal Plus. Balik lakas, balik sigla, hatid ay pag-asa at saya. At ang oras muli, alas 9:58 na po ng umaga. Ito na po ang ating question of the day. Ang sambayanan, pinusuan po natin. Nasiyahan ba kayo sa naging palakad at direksyon ng mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee? Bakit o bakit hindi? Panoorin po natin ito. Sa sitwasyon ngayon, hindi ako nasisiyahan. Dahil sa paunti-unti yung labas ng mga ebidensya mayroon nang nag-complain na doon sa impeachment. Dapat lahat na ibulto na yun para isahan lang talaga. Ang diyan, paunti-unti. Pagkatapos ng isang issue,
lalabas na naman uli, may panibago na naman uli. Hindi po masaya kasi syempre gusto ng taong bayan makita yung mga ebidensya, yung parang gano'n. Kailangan nila ng katibayan. Bakit? Yun nga po yung pinagtatalunan sa Senado. Siyempre, hindi. Pati ilabas yung katotohanan doon. Para malaman yung totoo. Okay, samantala, babasahin po natin ang mga comments mula sa ating Facebook page. Sabi ni Mercedes de Jesus, hindi! Paikot-ikot lang, sayang ang sweldo, kawawa daw ang mga taxpayer. Sabi naman ni Renato Dizon, hindi kami nasiyahan sa palakad ng Blue Ribbon Committee. Pero puro kasinungalingan ang kanilang investigasyon. Dapat i-pull out na yan. Walang mapapala ang taong bayan dyan. Sa kanila, walang malinaw na ang mga pahayag. Okay, bago kami magpaalam, happy birthday po. Meron ka din? O wala, sige, ikaw May na baon lang. ako. sige, ikaw. Lagi Eto. ka may baon. Para kang si Lolit Solis, laging may binabate. Itong nanay ko, pabati ng pabati. Hi, Mami Ian. O, ito, birthday po ng aking pamangkin. Happy birthday, Vina Hillary Chichi Puyawan Vicente. Happy birthday, darling. Ano ulit? Pakiulit ang pangalan. Ang haba. Chichi, happy birthday, Chichi. Chichi na lang. Okay, Chichi! Okay, happy birthday, Chichi! Oh, Ricky, ano At na? syempre po, dito sa ASPN, mahalaga ang inyong palagay, mahalagang bahagi yan ng paghahanap natin sa katotohanan. Kaya sa bawat issue na papanahon, party po kayo ng diskusyon. At tandaan po, ang buhay ay hindi po patagalan. Kundi pasarapan ako dahil wala nang kasiguruhan kung hanggang kailan ang buhay natin ngayon. Kaya sulitin po natin, tawanan lang natin po ang ating mga problema. Ganun ba? Pwede ba yun? Hindi mo alam kung tawa o iyak. Nabubuwang na. Mag-food trip na lang po tayo na masarap, gumala at gumawa po tayo ng mga masasayang alaala. At syempre po, talagang kailangan po natin na talagang matinding panalangin pa rin po. Kaya tutok pa rin po kayo dito bukas sa Ano sa palagay nyo? See you tomorrow. Susunod na po ang Kada Umaga Girls. Alas 9:30 po ng gabi, mata ng Agla International. Dito lamang sa Net 25. Happy